Wala kang utang na loob. Ang kapal ng mukha mong pumasok sa pamamahay ko at magnakaw sa amin. Ang boses ni Linda Villalobos ay tila matalim na humiwa sa malamyos na tugtugan ng violin sa loob ng mansyon. Kasabay ng kanyang sigaw ang pagtilamsik ng malapot at pulang alak mula sa kanyang baso na dumapo sa mukha ni Mercedes. Ang malamig na likido ay gumuhit sa pisngi ng dalaga, humalo sa kanyang mga pilik mata, at dahan-dahang namuo sa dulo ng kanyang baba bago pumatak sa puting-puting bestida na suot niya. Sa gitna ng malawak na ballroom kung saan nagtitipon ang mga pinaka-influential na pamilya sa bansa, tumigil ang lahat. Ang bawat bulungan ay napalitan ng nakabibinging katahimikan. Ang mga mata ng mga bisita ay nakatuon sa nag-iisang figura na nakatayo sa gitna si Mercedes, ang manugang na tila isang mantsa sa malinis na pangalan ng mga Villalobos. Bago pa man ang tagpong ito, si Mercedes ay nakatayo sa isang sulok yakap-yakap, ang isang maliit na kahon na binalot niya ng sariling mga kamay. Sa loob niyon ay isang mamahaling seda na shawl na 3 buwan niyang pinag-ipunan at pinaghirapang hanapin bilang regalo sa ika-60 kaarawan ni Linda. Ang kanyang mga daliri ay may maliliit pa na paso mula sa pagluluto ng paboritong kakanin ng kanyang biyenan. Kaninang madaling araw, umakang sa pagkakataong ito ay masilayan niya ang kahit bahagyang ngiti mula sa matanda. Ngunit ang regalong iyon ay nahulog sa sahig na basa ng alak at nayurakan ng suot na mamahaling sapatos ni Linda. "Mommy, please huwag dito, nakakahiya sa mga guests." Mahinang sabi ni David habang lumalapit, ngunit walang bakas ng pag-aalala sa kanyang mga mata. Sa halip ang kanyang boses ay puno ng pandidiri. "Anong huwag dito? Hahayaan ko bang manatili ang isang magnanakaw sa pamilyang ito?" Look at her, David, tignan. Mo ang babaeng pinakasalan mo. Hindi lang siya basta mahirap. Isa rin siyang kriminal. Nawawala ang aking heirloom diamond ring at nakita ng mga katulong na galing siya sa kwarto ko. Singhal ni Linda, habang itinuturo si Mercedes na parang isang maruming hayop. Hindi nakagalaw si Mercedes. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang mabigat na tambol na umaalingaw-ngaw sa kanyang buong katawan. Hindi siya umiyak, hindi siya sumigaw. Ngunit sa loob niya ang bawat pangarap na binuo niya para sa pamilyang ito ay tila mga tuyong dahon na isa-isang nalalaglag at natatapak-tapakan. Ang kanyang lalamunan ay nanunuyo at ang bawat hininga ay tila may kasamang mga tinik. Ramdam niya ang init ng mga camera mula sa mga cellphones ng mga bisita. Ang bawat click at flash ay tila mga latigo na humahagupit sa kanyang dangal. Siya ang sentro ng libak, ang katatawanan ng lipunang kailanman ay hindi siya tinanggap. "David, wala akong kinuha. Alam mong hindi ko magagawa yon." Halos pabulong na sabi ni Mercedes, ang kanyang tinig ay nanginginig, ngunit nananatiling matatag ang kanyang paningin sa asawa. Lumapit si David sa kanya sapat na para maamoy ni Mercedes ang pamilyar na pabango nito, ang pabangong siya mismo ang bumili. Ngunit sa halip na hawakan ng kanyang kamay isang puting sobre, ang inilabas nito mula sa kanyang coat at marahas na isinaksak sa dibdib ni Mercedes. "I expected more from you, Merce. Akala ko kahit mahirap ka, may delikadesa ka. But I guess a rat will always be a rat. No matter how much you dress it up." Malamig na sabi ni David. "Yan ang divorce papers. Pirmahan mo yan at umalis ka na rito. Ayaw na kitang makita. You are a disgrace to the Villalobos name." Ito ang ikalawang suntok na nagpaguho sa mundo ni Mercedes. Ang lalaking pinangakuan siyang poprotektahan laban sa lahat, ang lalaking pinag-alayan niya ng 3 taon ng kanyang buhay bilang isang sunod-sunurang asawa, so ay ang siya ring nagtulak sa kanya sa bangin ng kahihiyan. Ang katahimikan sa ballroom ay nabasag lamang ng mahinang tawa ni Vanessa, ang nakababatang kapatid ni David, na kanina pa nakangisi sa isang tabi. "Poor Merce, akala mo siguro dahil lang naging asawa ka ni Kuya magiging kasing level mo na kami. Go back to the slums where you belong." Dahan-dahang ibinaba ni Mercedes ang kanyang tingin sa sobrang hawak niya. Ang kanyang mga ay hindi na nanginginig. Sa halip, isang kakaibang lamig ang gumapang sa kanyang mga ugat. Ang bawat salita ng pang-aapi, ang bawat patak ng alak, at ang bawat mapanghusgang mata sa paligid niya ay naging tila mga uling na nagpaningas sa isang apoy na matagal na niyang itinatago. Lumingon siya kay Linda na ngayon ay tila isang reynang nagtagumpay sa pagpapaalis ng isang peste. "Nasaan ang singsing, Mercedes? Ibalik mo na bago ko patawagin ang mga pulis." Huminga ng malalim si Mercedes. Ang amoy ng alak sa kanyang mukha ay hindi na amoy ng kahihiyan,
kundi amoy ng katotohanan. Ang katotohanang ang pamilyang ito ay hindi kailanman karapat-dapat sa kanyang kabutihan. Sa gitna ng kanyang pagkawasak isang bahagi ng kanyang pagkatao, ang muling nabuhay mas matalas at mas matibay. Itatapon mo na lang ba ang lahat, David? Pagkatapos ng lahat ng isinakripisyo ko para sa bahay na ito, tanong ni Mercedes ang kanyang boses, ay wala ng emotion parang hangin na nagbabadya ng bagyo. Sacrifice? You didn't sacrifice anything. We gave you everything. Pinakain ka namin binihisan at binigyan ng bubong. At ito ang isasagot mo, bulyaw ni David. Tinalikuran siya ni David at inakay ang kanyang ina patungo sa kabilang bahagi ng bulwagan na tila ba ang presensya ni Mercedes ay isang nakakahawang sakit. Ang mga gwardya ng mansyon ay nagsimulang lumapit handa na siyang kaladkarin palabas sa ilalim ng nagbabadyang ulan sa labas. Tumayo si Mercedes ng tuwid. Kahit basang-basa ng alak, kahit puno ng mantsa ang kanyang bestida, ang kanyang anino, ay tila mas lumaki at naging mas makapangyarihan sa ilalim ng mga chandelier. Tumingin siya sa bintana kung saan ang kidlat ay gumuhit sa madilim na langit ng Maynila. Saan nga ba nagtatapos ang bulag na pagtitiis? At saan nagsisimula ang ganti ng isang babaeng wala nang natitira kundi ang kanyang galit? Dahan-dahan niyang kinuha ang basag na piraso ng baso sa tabi ng kanyang paa, hindi para manakit, kundi para maramdaman ang talim nito sa kanyang palad. Isang paalala na mula sa gabing ito, hindi na siya ang Mercedes na kanilang kilala. Sino nga ba ang tunay na magnanakaw sa silid na ito? Ang babaeng pinalayas ng walang dala o ang pamilyang hindi alam na ang bawat hininga ng kanilang negosyo ay nakasalalay sa mga kamay na kanila lamang nilapastangan. Habang kinakaladkad siya ng mga gwardya, patungo sa gate, isang huling sulyap ang ibinigay ni Mercedes sa mansyon ng mga Villalobos. Ang mga ilaw niyon ay tila mga mata ng isang halimaw na unti-unti nang nilalamon ng dilim. Isang katanungan ang naiwan sa hangin kasabay ng unang patak ng ulan sa kanyang nag-aapoy na balat. Hanggang kailan kaya mananatiling nakatayo ang isang toreng binuo sa ibabaw ng mga kasinungalingan bago ito tuluyang gumuho sa ilalim ng bigat ng sarili nitong kasalanan? Huwag kang hahakbang, Mercedes, maliban na lang kung gusto mong mabulok sa selda ngayong gabi. Ang boses ni Linda ay muling bumasag sa hagupit ng hangin at ulan sa labas ng dambuhalang gate ng mga Villalobos. Hindi pa man nakakalayo si Mercedes, ang asul at pulang ilaw mula sa sasakyan ng pulis ay nagsimula ng sumayaw sa basang kalsada, nagbibigay ng isang nakakatakot na liwanag sa madilim na paligid. Si Mercedes ay nakatayo sa gitna ng kalsada, ang kanyang manipis na bestida ay nakadikit na sa kanyang katawan dahil sa dusa ng panahon. Sa kanyang kanang kamay ay ang basang sobre ng divorce papers at sa kaliwa ay ang maliit na bag na naglalaman ng kanyang natitirang dangal. Ang bawat patak ng ulan ay tila mga karayom na tumutusok sa kanyang balat, ngunit ang mas masakit ay ang malamig na titig ni David na nakamasid lamang mula sa balkonahe ng mansyon. Tila isang manonood sa isang trahedyang siya mismo ang may gawa. Tingnan mo ang sarili mo, Mercedes. Basang-basa, mukhang basahan, at ngayon, isang kriminal, pangungutya ni Linda habang dahan-dahang lumalapit payong-payong ng isang gwardya. Ang heirloom ring na kinuha mo ay nagkakahalaga ng higit sa buhay mo. Isang tawag ko lang sa mga opisyal na yan, sisiguraduhin kong hindi mo na masisilayan ang liwanag ng araw. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Mercedes. Ang kanyang puso ay tila isang pirasong yelo na unti-unting nadudurog. Sa bawat segundo ng pagtitiis niya sa pamilyang ito, lagi niyang iniisip na baka balang araw ay makita nila ang kanyang halaga. Ngunit sa harap ng mga pulis na ngayon, ay bumababa na sa sasakyan, natanto niya ang isang malupit na katotohanan. Sa mata ng mga Villalobos, siya ay hindi kailanman naging tao. Siya ay isa lamang kagamitan na kapag hindi na kailangan ay madaling itapon sa basurahan. Ano ang gusto mo, Linda? Tanong ni Mercedes. Ang kanyang boses ay hindi nanginginig bagkus ay puno ng isang mapanganib na katahimikan. Ngumiti si Linda, isang ngiting puno ng kamandag. Ayaw kong madungisan ang pangalan ng anak ko ng isang asawang nakakulong. Pero hindi mo pwedeng takasan ang utang mo. Bibigyan kita ng pagpipilian. Mabulok sa kulungan o manatili rito sa loob ng 30 araw. Magtatrabaho ka bilang katulong, ang pinakamababang katulong. Paglilingkuran mo kami, lilinisin mo ang bawat sulok ng bahay na ito na dinumihan mo ng presensya mo.
At pagkatapos ng isang buwan, kapag nabayaran mo na ng paghihirap ang halaga ng singsing, doon mo lang makukuha ang laya mo. Mom, isn't that too much? Narinig niya ang sigaw ni David mula sa malayo, ngunit mabilis din itong nanahimik ng sulyapan ng kanyang ina. Ang kawalan ng paninindigan ni David ay tila isang huling saksak sa likod ni Mercedes. Tumingin si Mercedes sa mansyong tila isang malaking bilangguan. Sa loob ng vault ng library ni David, naroon ang huling piraso ng ebidensya na mag-uugnay sa pagkamatay ng kanyang ama at sa nakaw na yaman ng mga Villalobos. Kung aalis siya ngayon at makikipaglaban sa korte para sa kasong pagnanakaw, mawawalan siya ng pagkakataong makuha ang dokumentong iyon. Ang 30 araw na impyerno ay ang tanging daan para sa kanyang ganap na paniningil. Tinatanggap ko sa maikling sagot ni Mercedes. Mabuting pasya't tawa ni Linda. Ihatid siya sa quarters ng mga katulong at hubarin niyo ang sapatos na iyan. Mula ngayon, hindi ka na pwedeng tumapak sa loob ng bahay na suot ang kahit anong bagay na galing sa pera namin. Dinala si Mercedes sa likod ng mansyon sa isang maliit na silid na gawa sa semento, malayo sa karangyaan ng kanyang dating silid na puno ng seda at mamahaling pabango. Ang amoy ng amag at luma ay sumalubong sa kanya. Ang tanging gamit sa loob ay isang manipis na banig at isang maliit na bumbilya na nagbibigay ng madilaw na liwanag. Dahan-dahang naupo si Mercedes sa malamig na sahig. Ang kanyang mga paa ay namumula na dahil sa lamig. Hinaplos niya ang kanyang braso, sinusubukang bigyan ng init ang sarili. Ang bawat alaala ng 3 taon niyang pagsisilbi bilang tapat na asawa ay dumaan sa kanyang isipan ang mga gabing hindi siya natutulog para hintayin si David, ang mga pang-iinsultong nilunon niya para sa kapayapaan. Ang lahat ng iyon ay nauwi lamang dito, sa isang madilim na silid na tila libingan ng kanyang mga pangarap. Kinuha niya ang kanyang basang bag at mula sa isang lihim na bulsa, inilabas niya ang isang malit at manipis na satellite phone na hindi matatagpuan ng kahit sinong tracker. Sa dilim ng quarters, ang liwanag ng screen ay tumama sa kanyang mukha na ngayon ay wala ng kahit anong bakas ng kahinaan. Pinindot niya ang isang numero. Pagkalipas ng isang ring, isang boses ng lalaki ang sumagot sa kabilang linya. Madam, are you safe? Balita namin ay pinalayas ka na sa mansyon. Ang boses ng kanyang secretary ay puno ng pag-aalala. Huminga ng malalim si Mercedes, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kisame, kung saan may isang gagambang dahan-dahang naghahabi ng kanyang sapot. I am where I need to be, Marcus. Huwag kayong gagawa ng kahit anong kilos na maglalantad sa akin. Ipagpatuloy niyo lang ang pagbili ng mga shares ng Villalobos Group sa black market. Siguraduhin niyo na sa ika-30 araw wala na silang kahit isang sentimong matitira. Pero madam, ang trato nila sa inyo, hayaan mo silang isipin na kontrolado nila ako. Putol ni Mercedes, ang kanyang boses ay tila isang talim na hinahasa. Ang mas mataas na lipad, mas masakit ang pagbagsak. Gusto ni Linda na paglingkuran ko sila. Gagawin ko. Paglilingkuran ko sila hanggang sa huling hininga ng kanilang korporasyon. Ibinaba ni Mercedes ang telepono at muling binalot ito sa kanyang basang damit. Humiga siya sa manipis na banig, ang kanyang likod ay sumasakit sa tigas ng sahig. Sa labas, ang kulog ay muling umugong tila isang babala para sa mga taong natutulog ng mahimbing sa itaas ng mansyon. Hindi alam ni Linda, hindi alam ni David, na ang babaeng itinuring nilang alikabok sa kanilang paanan ay ang siyang may hawak ng mitsa ng kanilang pagkawasak. Ang bawat oras ng kanyang paghihirap ay may katumbas na halaga na sisingilin niya ng may interes. Habang ipinikit niya ang kanyang mga mata, isang huling imahe ang pumasok sa kanyang isip, ang kanyang ama na namatay na may luha sa mga mata dahil sa pagtataksil ng pamilyang ito. Malapit na papasin, bulong niya sa kadiliman. Kaunti na lang at magiging sa atin muli ang lahat. Ngunit sa kalagitnaan ng kanyang pag-iisip, narinig niya ang marahas na pagbukas ng pinto ng kanyang quarters. Isang balisang gwardiya ang nakatayo doon, hingal na hingal. Mercedes, lumabas ka riyan. Ngayon din may utos ang Donya. Ano na naman ang gustong gawin ni Linda sa gitna ng hating gabi? May mas malala pa ba sa pagtulog sa quarters ng mga katulong? Kumising ka na hampas lupa, 4:00 na ng madaling araw, hindi ka na prinsesa para hintayin ang sikat ng araw sa iyong higaan. Ang sigaw ni Linda ay tila isang malakas na kulog na bumasag sa katahimikan ng quarters ng mga katulong. Hindi pa man ganap na nakakaidlip si Mercedes. Mula sa pagod ng nakaraang gabi, isang timba ng malamig na tubig
ang ibinuhos sa kanya ng isang gwardya sa utos ng matanda. Napabalikwas si Mercedes, ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa ginaw habang ang tubig ay humahalo sa alikabok ng kanyang manipis na banig. Talian mo, may mahalagang bisitang darating para sa almusal. Gusto ni David ng isang espesyal na piging para kay Vanessa. Ayusin mo ang kusina at siguraduhin mong masarap ang bawat putahe. O baka gusto mong dagdagan ko ng isa pang linggo ang pananatili mo rito, dagdag ni Linda, bago ito humalakhak at lumabas ng silid. Dahan-dahang tumayo si Mercedes. Ang bawat kasukasuan niya ay tila sumasigaw sa sakit, ngunit pinilit niyang ituwid ang kanyang likod. Nagtungo siya sa kusina, ang lugar kung saan dati siyang nag-uutos, ngunit ngayon ay siya na ang tinitignan nang may pangungot siya ng ibang mga katulong. Sa loob ng 3 oras, naghiwa siya, nagluto, at naghanda ng mga putahing pangmayaman. Ang bawat hiwa ng kutsilyo ay tila simbolo ng kanyang dahan-dahang pagputol sa ugnayan niya sa pamilyang ito. Ang kanyang mga daliri ay namamanhid na sa lamig ng tubig at init ng kalan. Ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling tuyo at matalim. Nang sumapit ang 8:00, nakahain na ang lahat. Sa gitna ng dambuhalang hapagkainan, nakaupo si David at sa tabi niya ay si Vanessa. Nasuot ang isa sa mga mamahaling silk robe na iniwan ni Mercedes sa kanyang silid. Mercedes, serve the coffee and make sure it's hot just the way Vanessa likes it. Utos ni David nang hindi man lang tumitingin sa asawa. Ang kanyang boses ay puno ng kapangyarihan. Tila ba kinakalimutan niya ang lahat ng gabi kung saan si Mercedes ang nag-aalaga sa kanya tuwing siya ay may sakit. Maingat na lumapit si Mercedes, ang kanyang ulo ay nakayuko, ngunit ang kanyang diwa ay gising na gising. Habang isinasalin niya ang kape, naramdaman niya ang sadyang pag-ipit ni Vanessa sa kanyang kamay gamit ang siko nito. Bahagyang tumapon ang mainit na likido sa kamay ni Mercedes, ngunit hindi siya dumaing. Nanatili siyang estatwa sa harap ng dalawa. Oh my God, David, look at her, so clumsy. Ganyan ba talaga ang mga pinalaking mahirap? Kahit simpleng pag-serve lang hindi magawa ng tama, maarteng sabi ni Vanessa, habang pinupunasan ang kanyang robe na tila ba nadumihan ito ng isang malalang lason. I'm sorry, honey, ganyan talaga kapag hindi marunong sumunod sa disiplina. Hey Mercedes, bakit hindi mo tikman ang niluto mo? I think the omelette is too salty, just like your attitude. Sabi ni David bago niya kinuha ang tinidor at marahas na itinapon ang pagkain sa sahig sa mismong paanan ni Mercedes. Linisin mo yan ngayon din. Gamitin mo ang mga kamay mo para malaman mo ang halaga ng pagkaing sinasayang mo. Naramdaman ni Mercedes ang pag-akyat ng dugo sa kanyang mukha. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay gustong sumigaw, gustong itapon ang buong pot ng kape sa mukha ng asawa. Ngunit huminga siya ng malalim. Lumuhod siya sa sahig, ang kanyang mga tuhod ay tumama sa matigas na marmol at isa-isang pinulot ang mga piraso ng pagkain habang naririnig ang tawanan ni David at Vanessa sa itaas niya. Ang kanyang mga kamay ay dumidikit sa malagkit na sahig, isang eksenang kailanman ay hindi niya naisip na mararanasan niya. Nang matapos ang almusal at umalis na ang dalawa para mag-shopping, bumalik si Mercedes sa kusina para maghugas. Ang kanyang katawan ay tila bibigay na. Doon sa isang madilim na sulok lumapit ang matandang si Nana Rosa. Ang kanyang mga kamay na kulubot ay dahan-dahang humawak sa kamay ni Mercedes. At sa gitna ng kanilang katahimikan, iniabot niya ang isang maliit na piraso ng mainit na tinapay na nakabalot sa tissue. Kumain ka, iha. Huwag mong hayaang mamatay ang apoy sa loob mo dahil sa mga taong walang puso. Nakikita ng Diyos ang lahat. Bulong ng matanda, ang kanyang mga mata ay puno ng luha at pagmamalasakit. Ito ang unang pagkakataon na nakaramdam si Mercedes ng init sa gitna ng nagyayelong mansyon. Mahigpit niyang hinawakan ang kamay ni Nana Rosa, isang tahimik na pasasalamat na mas malakas pa sa anumang salita. Sa sandaling iyon, ang pagod niya ay tila bahagyang napawi, pinalitan ng isang bagong determination. Pagdating ng hapon, inutusan siya ni Linda na linisin ang master bedroom, ang silid na pagmamay-ari ni Linda. Habang nagpupunas ng alikabok sa ilalim ng dambuhalang kama ng matanda, may isang bagay na sumabit sa kanyang basahan. Isang maliit na piraso ng papel na tila itinago, ngunit nahulog sa siwang ng kama. Dahan-dahang binuksan ni Mercedes ang papel. Ang kanyang puso ay biglang tumibok nang mabilis nang mabasa ang nakasulat. Isang resibo mula sa isang kilalang pawn shop sa Quiapo. May petsang kahapon lang ang araw ng party. Ang nakasanla, isang diamond ring
na may eksaktong description ng nawawalang heirloom ring ng pamilya Villalobos. At ang pangalang nakapirma sa ibaba bilang nagsanla ay walang iba kundi si Linda Villalobos. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Mercedes. Ang ebidensya ng kanyang kawalang sala ay nasa kanyang mga kamay, na ngunit mas mahalaga, hawak na niya ang leeg ng babaeng nagpahirap sa kanya. Ang singsing ay hindi kailanman nawala. Ito ay ibinenta ng sariling ina ni David para pambayad sa kanyang mga utang sa sugal. Tumingin si Mercedes sa salamin sa loob ng kwarto ni Linda. Hindi na ang dugyot na katulong ang nakikita niya kundi ang CEO ng De La Vega Empire na handa nang magbagsak ng hatol. Akala mo ba ay matalino ka, Linda? Hindi mo alam na ang alikabok na inaapakan mo ay ang siyang magiging lason sa bawat hininga mo, bulong niya sa sarili, habang maingat na itinago ang resibo sa loob ng kanyang damit. Sa labas narinig niya ang paparating na sasakyan ni David at Vanessa. Ang laro ay nagsisimula pa lamang at sa pagkakataong ito si Mercedes, na ang may hawak ng baraha. Paano kaya tatanggapin ni David ang katotohanan na ang kanyang banal na ina ang tunay na magnanakaw? At hanggang kailan kayang tiisin ni Mercedes ang mapang-aping titig ng asawa bago niya isampal sa mukha nito ang katotohanang wawasak sa kanilang lahat? Mercedes, anong ginagawa mo rito? Bakit ganyan ang suot mo? Ang boses na iyon ay hindi nagmula sa mapang-aping labi ni Linda o sa nanlalamig na tinig ni David. Ito ay isang boses na malalim pamilyar at puno ng hindi maipaliwanag na gulat. Sa gitna ng malawak na hallway ng mansyon kung saan kasalukuyang nagpupunas ng sahig si Mercedes. Nang nakaluhod nakatayo ang isang lalaking suot, ang isang mamahaling charcoal gray na suit. Si Mateo Valeriano ang tanyag na abogado na kilala sa pagiging matalas at walang kinatatakutan sa korte. Dahan-dahang nagangat ng tingin si Mercedes. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo, may mantsa ng sabon ang kanyang pisngi at ang kanyang mga kamay ay namumula sa pagkababad sa tubig na may matapang na kemikal. Sa isang iglap tila bumalik ang lahat ng kislap ng nakaraan. Ang mga panahong nagkikita sila sa mga business gala kung saan si Mercedes ay kinikilala bilang reyna ng De La Vega Empire at si Mateo ang kanyang pinagkakatiwalaang legal consultant. Ngunit ngayon, ang tanging nag-uugnay sa kanila ay ang maruming basahan sa kamay ng dalaga. Attorney Valeriano, mahinang sagot ni Mercedes, pilit na pinatatatag ang boses. Hindi ko alam na ikaw ang bagong abogado ng mga Villalobos. Hindi agad nakasagot si Mateo. Ang kanyang mga mata ay rumihistro ng matinding sakit at pagkalito. Habang tinititigan ang kalagayan ng babaeng dati, ay tinitingala ng lahat. Nabalitaan ko ang nangyari sa party pero hindi ko akalaing hahantong sa ganito. Mercedes, hindi ka katulong. Bakit mo hinahayaang gawin nila ito sa iyo? This is borderline abuse. Bago pa man makasagot si Mercedes, bumukas ang pinto ng library at lumabas si David na may hawak na baso ng whiskey kahit tanghaling tapat. Mateo, nariyan ka na pala. Nakita mo na ba ang aming bagong utility girl? Huwag mo siyang pansinin, kailangan lang niyang matutunan ang leksyon niya. Naramdaman ni Mercedes ang pagtiim ng bagang ni Mateo. David, kailangan nating pag-usapan ang sitwasyon ng kumpanya niyo sa loob, now. Ipinasok ni David si Mateo sa library, ngunit bago sumara ang pinto, sumulyap muli ang abogado kay Mercedes. Isang sulyap na puno ng pangako at panganib. Makalipas ang isang oras habang naglilinis ng mga bintana sa labas ng library, narinig ni Mercedes ang mainit na pagtatalo sa loob. You are bankrupt, David. Ang Villalobos Group ay nakabaon sa utang sa De La Vega Empire at ang huling merger na inaasahan nyo ay tila isang bitag, sigaw ni Mateo. Kaya nga kinuha kita. Diba ayusin mo ang gusot? Gamitin mo ang lahat ng loopholes, sagot ni David na tila desperado na. Nang lumabas si Mateo mula sa library, diresto siyang naglakad patungo kay Mercedes at hinila ito patungo sa isang sulok ng hardin kung saan walang makakakita sa kanila. Marahas niyang binitawan ang braso ng dalaga, ngunit ang kanyang mga mata ay malambot. Umalis ka na rito, Mercedes. Tutulungan kita. I have evidence that can nullify that ridiculous contract Linda forced you to sign. Hindi mo kailangang magdusa sa putik na ito. Pabulong na sabi ni Mateo, ang kanyang hininga ay malapit sa mukha ni Mercedes. Umiling si Mercedes. Hindi mo naiintindihan, Mateo. May kailangan akong makuha sa loob ng vault ni David. At kailangan kong makita kung paano sila dahan-dahang mawasak mula sa loob. This is not about suffering, it's about strategy. Strategy, you're hurting yourself.
Kinuha ni Mateo ang kanyang puting panyo mula sa bulsa at dahan-dahang hinawakan ang kamay ni Mercedes. May isang maliit na sugat doon galing sa basag na baso kanina. Maingat niyang pinunasan ang dugo, ang bawat galaw niya ay puno ng pag-iingat, tila ba hawak niya ang pinakamahalagang hiyas sa mundo. Bakit ka ba ganito katigas? Alam mo namang, hindi ko kayang makita kang ganito. Napatigil si Mercedes. Ang init ng kamay ni Mateo ay tila isang lunas sa lamig na nararamdaman niya sa loob ng 3 taon. Bakit, Mateo? Bakit mo ba ako tinutulungan? Dahil ba sa utang na loob sa tatay ko? Isang mapait na ngiti ang lumitaw sa mga labi ni Mateo. Higit pa doon, Merce, ang mga Villalobos, kinuha rin nila ang lahat sa pamilya ko. Ang tatay ni David ang dahilan kung bakit kami naghirap noon. Akala nila ay aso nila ako na susunod sa bawat utos nila. Pero hindi nila alam na ako ang magiging mitya ng sarili nilang pagsabog. Nagkatinginan ang dalawa. Sa gitna ng maruming kapaligiran ng mansyon, isang alyansa. Ang nabuo, isang alyansang binuo ng parehong galit at lihim na pag-ibig. Bakit ka nagtitiis dito, Mercedes? Hindi ka bagay sa putik na ito. Muling tanong ni Mateo, ang kanyang boses ay tila isang pagsamo. Tumingin si Mercedes sa mansyong nakatayo sa likod nila, tila isang halimaw na naghihintay ng biktima. Dahil sa putik na ito, Mateo, lulubog ang buong pamilyang ito. At gusto kong ako ang huling taong makikita nila bago sila tuluyang malunod. Binitiwan ni Mercedes ang kamay ni Mateo at muling kinuha ang kanyang timba. Sa di kalayuan, narinig nila ang tinig ni Vanessa na tinatawag ang pangalan ni Mercedes para utusan muli. Mag-ingat ka, Mateo, huling bulong ni Mercedes bago siya tumalikod. Habang naglalakad palayo si Mercedes, naiwan si Mateo na nakatayo sa hardin, hawak pa rin ang panyong may bahid ng dugo ng dalaga. Isang pangako ang binuo niya sa kanyang isipan, pangakong poprotektahan si Mercedes, kahit kapalit nito ang sarili niyang buhay. Ngunit hindi niya alam, may isang pares ng mga mata ang nakamasid sa kanila mula sa itaas na bintana. Si Vanessa na may hawak na cellphone at nakangisi habang tinitignan ang kuha nilang dalawa. So the maid and the lawyer have a secret. This is going to be fun. Bulong ni Vanessa sa sarili. Ano kaya ang gagawin ni Vanessa sa impormasyong ito? At hanggang kailan mapapanatili ni na Mercedes at Mateo ang kanilang lihim bago ito maging sanhi ng kanilang sariling kapahamakan? I'm tired of playing nice babe. Just a few more weeks at magiging atin na ang lahat ng pera ni David. Ang kailangan lang natin ay mapapirma siya sa transfer ng mga properties. Ang malanding hagi-kick ni Vanessa ay tila laso na dahan-dahang gumagapang sa hallway ng mansyon. Si Mercedes na nooy nakaluhod sa madilim na sulok. Habang pinupunasan ang mga dekorasyong ginto sa pader, ay napatigil. Ang kanyang basahan ay nanatiling nakadiin sa malamig na metal, habang ang kanyang pandinig ay nakatuon sa usapan sa kabilang panig ng pinto ng garden. Huwag kang mag-alala, honey. Ang matandang Linda wala siyang alam. Busy siya sa paghahanap ng mga nawawalang alahas niya na ako naman ang kumuha. At si David. He's too blinded by my beauty to see the truth. Dagdag pa ni Vanessa bago ito muling tumawa ng mapang-uyam. Ang bawat salitang binitawan ni Vanessa ay tila mga patak ng asido sa puso ni Mercedes. Hindi dahil mahal pa niya si David, kundi dahil sa matinding ironiya ng sitwasyon. Ang pamilyang Villalobos na pinalaya siya dahil sa paratang ng pagnanakaw ay kasalukuyang pinagnanakawan ng mismong babaeng itinuring nilang kapalit niya. Ang laso na kanilang pinatuloy sa bahay ay siya na ngayong kumakain sa kanila mula sa loob. Dahan-dahang tumayo si Mercedes, ang kanyang mga binti ay nangangatal hindi sa takot, kundi sa halong puot at awa. Nagtungo siya sa library ni David, kung saan nakita niya ang asawa na nakatitig sa mga papeles ng kumpanya, tila problemadong-problemado. David Tom, mahinang tawag ni Mercedes. Lumingon si David, ang kanyang mga mata ay puno ng pagod at inis. Anong ginagawa mo rito? Hindi ba't sinabi ko sa iyong huwag kang lalapit sa akin kung hindi kita tinatawag? Kailangan mong mag-ingat kay Vanessa, diretsong sabi ni Mercedes. Ang kanyang boses ay puno ng katapatan, na dati ay sapat na para paniwalaan siya ng asawa. Narinig ko siyang may kausap sa telepono. Balak niyang kunin ang lahat ng ari-arian mo at iwanan kang bagsak. Isang mapait na tawa ang pinakawala ni David. Tumayo siya at marahas na lumapit kay Mercedes hanggang sa maramdaman ng dalaga
ang init ng kanyang hininga. You're pathetic, Mercedes. Talagang gagawa ka ng kwento para lang sirain si Vanessa selos. Naselos ka na ba dahil siya ang nakakuha ng posisyong inaasam-asam mo? Hindi ito tungkol sa selos, David. Ito ay tungkol sa katotohanan, kit ni Mercedes. Ang katotohanan ay isa kang magnanakaw na desperadong bumalik sa marangyang buhay. Vanessa is everything you're not. She's loyal, she's beautiful, and most importantly, she doesn't lie to my face. Sigaw ni David bago niya kinuha ang isang folder at marahas na ibinato sa paanan ni Mercedes. Lumabas ka na rito, bago ko pa malimutang naging asawa kita at kalad ka rin ka palabas. Nanatiling nakatayo si Mercedes. Ang kanyang likod ay tuwid na tuwid, kahit na ang kanyang dangal ay muling yurakan. Tumingin siya sa mga mata ni David, at sa huling pagkakataon, nakita niya ang lalaking minahal niya noon, isang lalaking ngayon ay isa na lamang anino ng kanyang sariling kahangalan. Paglabas niya ng library, nasalubong niya si Linda na namumula ang mukha sa galit. Nasa ng pera? May nawawalang 10,000 sa pitaka ko, Mercedes. Ikaw na naman ba ang dumikit sa gamit ko? Bago pa makasagot si Mercedes, lumitaw si Vanessa. Mula sa likuran, suot ang isang inosenteng ngiti. Tita Linda, baka naman po nakalimutan niyo lang kung saan niyo na ilagay. O baka naman, may mga kamay na talagang makakati rito sa bahay. Sulyap ni Vanessa kay Mercedes na puno ng panunuya. Gent, sa pagkakataong ito, napansin ni Mercedes ang bahagyang panginginig ng mga kamay ni Vanessa habang hawak nito ang kanyang mamahaling designer bag. Ang binhi ng pagdududa ay dahan-dahan ng itinatanim. Huwag mo akong turuan, Vanessa. Alam ko kung magkano ang pera ko, singhal ni Linda. Tumingin ang matanda kay Vanessa at sa isang saglit may dumaang kislap ng hinala sa kanyang mga mata. Teka, nasaan ang singsing na suot mo? Hindi ba't katulad yan ang disenyo ng paborito kong singsing na nawala? Nataranta si Vanessa. Ito po, regalo po ito ni David sa akin kagabi. Baka nagkataon lang na magkatulad po sila. Ang tensyon sa pagitan ng dalawang kontrabida ay tila isang kable na anumang oras ay mapuputol. Si Mercedes ay tahimik lamang na nanonood, ang kanyang puso ay tila isang kalmadong dagat bago ang dambuhalang tsunami. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, pumasok ang isang gwardya na may hawak na isang itim na sobre. Sir David, may dumating pong sulat para sa inyo. Importante daw po, galing sa De La Vega Empire. Natahimik ang lahat. Kinuha ni David ang sobre ng may nanginginig na mga kamay. Binuksan niya ito at habang binabasa ang nilalaman ng kanyang mukha, ay unti-unting nawalan ng kulay. Ang papel ay nahulog mula sa kanyang kamay, at si Mercedes ay dahan-dahang lumapit para pulutin ito. Ang nakasulat ay simple, ngunit sapat na para itigil ang tibok ng puso ng kahit sinong Villalobos. Ang bawat utang ay may katumbas na paniningil. Ang oras ng inyong pagluhod ay malapit na. Tumingin si David kay Mercedes, ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Paano nalaman ng De La Vega ang tungkol sa mga lihim nating utang? Isang misteryosong ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Mercedes habang hawak ang sulat na siya mismo ang nag-utos na ipadala. Sino ang unang babagsak sa pamilyang ito? Ang ina na nabulag ng sugal, ang asawa na nabulag ng maling pag-ibig, o ang kabit na akalang siya ang pinakamatalino sa lahat? At paano haharapin ni David ang katotohanang ang imperyong kinatatakutan niya ay ang siyang imperyong pinamumunuan ng babaeng tinawag niyang palamunin? Patawarin mo ako, Papa. Hanggang ngayon nananatili pa rin akong nakatali sa mga taong pumatay sa'yo. Ang bulong na yon ay tila isang matalim na bubog na bumaon sa lalamunan ni Mercedes habang nakaluhod siya sa gitna ng madilim at maalikabok na bodega ng mga Villalobos. Sa kanyang harapan ay isang lumang trunk na gawa sa nara, punong-puno ng mga sapot ng gagamba at makapal na alikabok na tila ba ayaw ng muling gambalain ng panahon. Ang amoy ng lumang papel at pagkabulok ay humahalo sa amoy ng kanyang sariling pawis. Inutusan siya ni Linda na linisin ang bodegang ito, isang parusang ibinigay sa kanya matapos ang tensyon sa almusal. Ngunit para kay Mercedes, ang bodegang ito ay hindi parusa, ito ay isang pagkakataon. Alam niyang dito itinago ng matandang Villalobos ang lahat ng mga basura ng kanilang madilim na nakaraan. Kabilang na ang mga alaala ng pamilya De La Vega na kanilang nilapastangan. Dahan-dahang hinawakan ni Mercedes ang takip ng trunk. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig, hindi dahil sa lamig ng bodega, kundi dahil sa bigat ng alaala.
Tila bumalik ang kanyang gunita 10 taon na ang nakalilipas. Naalala niya ang kanyang ama, si Roberto de la Vega, isang masayahin at maprinsipyong tao na ang tanging pangarap ay makapagpatayo ng isang dekalidad na subdivision para sa mga ordinaryong manggagawa. Ngunit ang pangarap na iyon ay naging bangungot. Pinanood ni Mercedes kung paano dahan-dahang nawala ang liwanag sa mga mata ng kanyang ama nang nakawin ng pamilya Villalobos ang kanyang mga blueprints at pekein ang kanyang lagda sa isang land transfer document. Ang huling imahe niya sa kanyang ama ay ang katawan nitong wala ng buhay sa loob ng opisina, hawak ang isang panulat na tila ba huling sandata laban sa kawalang katarungan. Ito na yon ipabulong na sabi ni Mercedes nang sa wakas ay mabuksan niya ang trunk. Sa loob ay nakita niya ang mga lumang blueprints na may tatak ng kumpanya ng kanyang ama. Doon sa ilalim ng mga makakapal na folder ay may isang maliit na kwintas, isang pilak na medalyon na may litrato niya noong bata pa siya. Ito ang huling regalong ibinigay sa kanya ni Roberto bago ito mawala. Ang lamig ng pilak sa kanyang palad ay tila isang kuryenteng gumising sa bawat hibla ng kanyang galit. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay naging isang sumpa para sa mga taong nasa itaas ng mansyon na kasalukuyang nagpapakasa sa yaman na kailanman ay hindi naging sa kanila. Ang pawis sa kanyang noo ay humahalo sa mga luhang hindi niya mapigilan, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi kakikitaan ng kahinaan. Ito ay mga luha ng isang anak na handa ng itama ang kasaysayan. Doon siya natagpuan ni Nana Rosa. Ang matanda ay tahimik na pumasok sa bodega bitbit ang isang maliit na lampara. Nang makita niya ang hawak ni Mercedes ang mukha ni Nana Rosa, ay nagbago mula sa pag-aalala tungo sa isang malalim na pagkilala. Iha, alam ko ang kwintas na yan. Nakita ko yan sa leeg ng iyong ama noong huling beses siyang pumunta rito para makiusap kay Don Alfonso. Mahinang sabi ni Nana Rosa, ang kanyang boses ay tila isang paus na kwerdas ng gitara. Nana Rosa, alam niyo ba ang totoo? Tanong ni Mercedes, ang kanyang boses ay puno ng pag-asa at sakit. Lumapit ang matanda at naupo sa isang lumang silya sa tabi ni Mercedes. Nasaksihan ko ang lahat, Mercedes. Hindi nagpakamatay ang iyong ama dahil sa kahihiyan. Nagpakamatay siya dahil tinakot siya ng mga Villalobos. Napapatayin ka nila kung hindi siya pipirma sa mga dokumentong iyon. Isinakripisyo niya ang kanyang buhay para mabuhay ka. Ang katotohanan ito ay tila isang malakas na sampal na nagpatigil sa mundo ni Mercedes. Ang sakripisyo ng kanyang ama ay hindi dahil sa pagkatalo, kundi dahil sa pag-ibig. Ang galit na nararamdaman niya ay napalitan ng isang banal na misyon. Hindi lang niya babawiin ang yaman. Babawiin niya ang dangal na kinuha nila sa kanyang ama. May isa pang lihim, iha, dagdag ni Nana Rosa habang iniaabot ang isang maliit na susi na nakatago sa kanyang bulsa. Ang huling ebidensya ng pandaraya nila ay wala rito. Naroon iyon sa loob ng vault ni David sa library. Ang susing ito ang susi sa lihim na kompartimento sa likod ng vault. Bago pa makasagot si Mercedes, narinig nila ang marahas na yabag ng mga paa pababa ng hagdan ng bodega. Mercedes, nasan ka? Kanina pa kita tinatawag para maglinis ng pool. Ang boses ni Vanessa ay palapit ng palapit, puno ng inis at pagmamataas. Mabilis na itinago ni Mercedes ang kwintas at ang susi sa loob ng kanyang damit. Pinunasan niya ang kanyang mga mata at tumayo ng tuwid, muling isinuot ang maskara ng isang sunod-sunurang katulong. Nariyan na po, sagot ni Mercedes. Nang pumasok si Vanessa sa bodega, napatakip ito ng ilong dahil sa alikabok. Kadiri, bakit ang tagal mo rito? At bakit parang galing ka sa iyak? Don't tell me pati sa mga lumang gamit ay nagnanakaw ka pa rin. Naglilinis lang po ako, Ma'am Vanessa. Pasensya na po, mahinang sagot ni Mercedes. Habang ang kanyang kamay ay nakakuyom sa loob ng bulsa, nararamdaman ang talim ng susing ibinigay ni Nana Rosa. Bilisan mo, David is waiting for his drink by the pool. At siguraduhin mong malinis ang bawat sulok kung ayaw mong matulog sa labas ngayong gabi. Sabi ni Vanessa bago ito tumalikod at umalis nang may kasamang matunog na tawa. Naiwan si Mercedes sa dilim kasama si Nana Rosa. Ang bodega na dati ay simbolo ng kanyang paghihirap ay naging silid na ngayon ng kanyang sandata. Ang nakaraan ay hindi na lamang isang alaala. Ito ay isa ng hatol na malapit na niyang ipatupad. Habang naglalakad siya, paakyat isang kaisipan, ang paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isip. Paano kaya magagawa ni David na tumingin sa pool
habang nilulunod siya ni Mercedes sa katotohanang ang buong buhay niya ay isang malaking nakaw and nafaw. Rejected. Anong ibig mong sabihin na rejected ang card ko? Do you even know who I am? I am Linda Villalobos. Ang boses ni Linda ay umalingaw-ngaw mula sa bukana ng mansyon hanggang sa kusina kung saan kasalukuyang nagkuskos ng mga namuong sebo sa ilalim ng lababo si Mercedes. Ang bawat salita ng matanda ay puno ng hiyang pilit itinatago sa pamamagitan ng galit. Sa likod niya si Vanessa ay nakatayo bitbit ang mga paper bags mula sa isang mamahaling butik na ngayon ay tila mga walang silbing basura dahil hindi nila ito may uwi ng hindi nababayaran. Dahan-dahang tumayo si Mercedes. Pinunasan ang kanyang mga kamay na basang-basa ng sabon sa kanyang maduming apron. Pinanood niya mula sa malayo kung paano manginig ang mga daliri ni Linda habang pilit na isinasaksak ang kanyang iba pang credit cards sa harap ng isang delivery rider na naghihintay ng bayad para sa mga in-order nilang pagkain. I'm sorry ma'am pero lahat po ng cards nyo ay declined. Sabi po sa system frozen ang accounts nyo, magalang ngunit matigas na sabi ng rider. Frozen imposible David bumaba ka rito. Sigaw ni Linda ang kanyang mukha ay kasing pula na ng alak na ibinuhos niya kay Mercedes noong unang gabi. Bumaba si David mula sa kanyang opisina, ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang polo ay may mancha ng pawis. Hawak niya ang kanyang cellphone na tila ba ito ay isang pampasabog na anumang oras ay sasabog. Mom, tumigil ka na. Totoo ang sinasabi nila. Naka-freeze ang lahat ng personal at corporate accounts natin. Ang De La Vega Empire, hiningi na nila ang agarang bayad para sa lahat ng utang natin na nag-mature na ngayong araw. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa sala. Si Vanessa ay napaupo sa sofa, ang kanyang pangarap na mamahaling buhay ay tila isang bula na biglang naglaho. But David, how? Akala ko ba ay maayos ang lahat? Paano tayo kakain? Paano ang mga bayarin sa kuryente at tubig? Hindi ko alam, bigla na lang silang naghigpit. Sabi ng secretary ng CEO, policy daw ng kumpanya dahil sa bad credit rating natin. Galit na sagot ni David bago niya mapansin si Mercedes na nakatayo sa may pintuan ng kusina. At ikaw, anong tinitingin-tingin mo riyan? Masaya ka ba na nakikita kaming ganito? Lumapit si Mercedes ng may mahinahong mukha, ngunit sa loob niya, ang bawat ugat ay humihiyaw sa tagumpay. Gusto niyo po ba na ipagluto ko na lang kayo ng tuyo at kanin? Iyon lang po ang natitira sa pantry na hindi pa nababawi ng mga suppliers. Tuyo, pinapakain mo kami ng basura, sigaw ni Vanessa. David, gawin mo ang lahat. Tawagan mo ang CEO ng De La Vega. Magmakaawa ka kung kailangan. Pumasok si David sa library at marahas na isinarado ang pinto. Si Mercedes, habang nagpapanggap na nagpupunas ng alikabok sa labas ng library, ay dahan-dahang inilabas ang kanyang itim na satellite phone. Isang notification ang lumabas. Isang email mula kay David Villalobos patungo sa Office of the CEO, De La Vega Empire. Binuksan ni Mercedes ang email. Nakita niya ang bawat salita ng kanyang asawa, ang mga pangakong pilit na binubuo, ang mga kasinungalingang pilit na itinatago, at ang desperadong paghingi ng tawad sa isang taong hindi niya alam, ay nasa labas lang ng kanyang pinto, hawak ang basahan. Dear CEO, humihingi po kami ng extension. Ang pamilya Villalobos ay tapat na partner ninyo sa loob ng maraming taon. Huwag niyo po kaming hayaang mawasak. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Mercedes. Pinindot niya ang reply at nag-type ng ilang salita. Ang katarungan ay hindi naghihintay ng extension. Maghanda kayo sa susunod na hakbang. Pagkatapos ay mabilis niyang itinago ang phone nang lumabas si David mula sa library, tila mas lalong namutla. Hindi sila sumasagot ng maayos. Parang alam nila ang bawat galaw ko. Baka naman po oras na para aminin ang pagkakamali, mahinang sabi ni Mercedes habang nagpapatuloy sa pagpupunas. Anong pagkakamali? Ang pagkakamaling pinakasalan kita. Kung hindi dahil sa malas mo, hindi mangyayari ito, bulyaw ni David. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi yumuko si Mercedes. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni David, isang tinitig na puno ng awtoridad na hindi maipaliwanag ng lalaki. Naramdaman ni David ang isang kakaibang kilabot. Bakit ang isang katulong ay may ganoong klaseng mga mata? Nang gabing iyon, habang ang pamilya Villalobos ay nagtitiyaga sa dilim,
dahil pinutol na ang kuryente sa ilang bahagi ng mansyon si Mercedes, ay nakaupo sa kanyang quarters. Hinawakan niya ang isang maliit na piraso ng basag na porcelain mula sa isang florera na nabasag ni Linda kanina. Ito ang simbolo ng kanilang pamilya, maganda sa labas, ngunit marupok at madaling madurog kapag nawala ng pundasyon. Isang itim na sasakyan ang huminto sa tapat ng gate ng mansyon. Isang lalaki ang bumaba at nag-iwan ng isang malaking puting sobre na may pulang selyo, foreclosure notice, ang unang pisikal na tanda ng kanilang pagbagsak. Habang pinapanood ni Mercedes ang mga gwardya na natatarantang dalhin ng sobre kay David, isang katanungan ang umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Gaano kaya katamis ang bawat patak ng luha ni Linda? Kapag nalaman niyang ang bawat sulok ng mansyong ito ay pag-aari na ng babaeng pinagtrabaho niya bilang alipin. At si Mateo, nasaan na siya sa gitna ng unos na ito? Tutulungan ba niya ang mga Villalobos o tuluyan na siyang papanig sa aninong bumabalot sa kanila? Tag, nanginginig ang bawat kalamnan ni Mercedes, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding ginaw na nagmumula sa kailaliman ng kanyang mga buto. Ang bawat patak ng pawis sa kanyang noo ay tila kumukulong tubig na humahalo sa malamig na tubig sa kanyang timba. Sa gitna ng madilim na pasilyo ng mansyon, pilit niyang iginagalaw ang kanyang mga kamay para kuskusin ang sahig, ngunit ang paningin niya ay unti-unti nang nagdidilim. Ang lagnat na binaliwala niya simula kaninang umaga ay tuluyan ng naningil. Ang kanyang hininga ay gumaralgal at ang bawat pag-ubo niya ay tila humahati sa kanyang dibdib, ngunit wala siyang lakas na tumigil. Alam niyang kapag nakita siyang nakahinto ni Linda, ay panibagong parusa na naman ang aabutin niya. Mercedes, anong ginagawa mo rito sa dilim? Isang pamilyar at baritonong boses ang bumasag sa kanyang paghihirap. Kahit hindi lumingon, alam ni Mercedes kung sino iyon. Si Mateo. Naramdaman niya ang paglapit ng lalaki, ang amoy ng sandalwood at mamahaling leather na dala nito ay tila isang gamot na pansamantalang nagpakalma sa kanyang nag-aapoy na pakiramdam. Attorney, kailangan ko lang matapos ito. Nanghihinang sabi ni Mercedes, ngunit bago pa siya makatayo, ay nawalan na siya ng balanse. Mabilis na kumilos si Mateo. Sinalo niya ang nanghihinang katawan ni Mercedes, bago pa ito tumama sa matigas na marmol. Ang init ng balat ng dalaga ay tila tumagos sa suit ni Mateo. Diyos ko, Merce, you're burning up. Bakit ka pa nagtatrabaho sa ganitong lagay? At masinit, pamipint apotahang. Kailangan, baka makita nila. Bulong ni Mercedes, ang kanyang mga mata ay pilit na ipinipikit habang nakasandal sa dibdib ni Mateo. Hindi na nakinig si Mateo sa mga protesta ni Mercedes. Binuhat niya ang dalaga ng parang isang munting hiyas at mabilis ngunit tahimik na naglakad patungo sa quarters ng mga katulong. Alam niyang kapag nakita sila ni David o Linda ay mas malaking gulo ang mangyayari, ngunit sa sandaling iyon, wala siyang pakialam. Ang tanging mahalaga ay ang babaeng hawak niya. Dahan-dahan niyang inihiga si Mercedes sa manipis at matigas na banig. Kinuha ni Mateo ang isang malinis na bimpo, binasa ito ng tubig at maingat na ipinatong sa noo ng dalaga. Mula sa kanyang bag, inilabas niya ang isang gamot na lagi niyang dala para sa kanyang sarili. Uminom ka nito, Merce. Please, pakiusap ni Mateo. Ang kanyang boses ay puno ng pagsamo na hindi niya kailanman ipinakita sa sinuman. Marahang uminom si Mercedes, ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang humawak sa kamay ni Mateo para suportahan ang sarili. Ang pagdampi ng kanilang mga balat ay tila isang kuryenteng nagbigay ng panandaliang lakas kay Mercedes. Tumingin siya sa mga mata ni Mateo, mga matang puno ng katapatan at isang damdaming hindi niya magawang pangalanan. Bakit mo ito ginagawa, Mateo? Maaari kang mawala ng trabaho. Maaari kang madamay sa gulo ko, mahinang tanong ni Mercedes habang ang lagnat ay dahan-dahan ng kumakalma. Naupo si Mateo sa tabi niya, hindi inaalala ang dumi sa kanyang mamahaling pantalon. Sinabi ko na sa'yo, Merce, hindi kita kayang makitang ganito. Ang mga Villalobos, hindi nila alam kung anong klaseng kayamanan ang tinatapon nila. Pero ako, alam ko, isang golden moment ang namayani sa pagitan nila. Sa maliit at madilim na silid na iyon kung saan ang tanging liwanag ay ang buwan, mula sa maliit na bintana, naramdaman ni Mercedes ang isang bagay na matagal na niyang kinalimutan, ang pakiramdam ng pagiging ligtas. Dahan-dahan niyang ipinatong ang kanyang ulo sa balikat ni Mateo. Isang sandali ng kahinaan
na para sa kanya ay ang pinakamalaking katapangan na nagawa niya sa loob ng 3 taon. Huwag kang mag-alala, Marce. Narito ako. Hindi kita pababayaan, bulong ni Mateo, habang dahan-dahang hinahaplos ang buhok ng dalaga. Ngunit ang katahimikan ng gabi ay biglang nabasag. Narinig nila ang marahas na paglalakad ng mga sapatos na patungo sa quarters. Ang boses ni David ay umaalingaw-ngaw sa labas, galit na galit at tila may hinahanap. Mercedes, nasaan ka? Bakit hindi pa handa ang tsako? Sigaw ni David habang papasok sa direksyon ng kanilang silid. Nataranta si Mateo, ngunit nanatili siyang nakaharang sa harap ni Mercedes, tila isang pananggal laban sa darating na unos. Ang anino ni David ay aninag na sa ilalim ng pinto. Anong gagawin ni Mateo kapag nahuli silang magkasama sa loob ng quarters? At kaya bang panindigan ni David ang kanyang galit kapag nakita niyang ang asawang tinatrato niyang alipin ay nasa bisig na ng ibang lalaki? Hindi lang singsing ang ninakaw mo, Linda. Ninakaw mo rin ang kaluluwa ng pamilyang ito. Ang boses ni Mateo ay tila isang malamig na hampas ng hangin sa loob ng library, kung saan ang amoy ng luma at mamahaling aklat ay humahalo sa amoy ng takot ni Linda Villalobos. Hawak ng abogado ang isang maliit at gusot-gusot na piraso ng papel, ang resibong nahanap ni Mercedes, sa ilalim ng kama ng matanda. Ang bawat letra sa papel na iyon ay tila mga saksi sa isang krimeng matagal nang ikinubli ng kaplastikan. Nakatayo si Linda sa harap ng kanyang altar, hawak ang kanyang rosaryo, habang ang mga kandila ay nagbibigay ng pasulput-sulput na liwanag sa kanyang mukha. Anong ibig mong sabihin, Mateo? Huwag mo akong pagsalitaan ng ganyan sa loob ng sarili kong pamamahay. Utang mo sa akin ang posisyon mo ngayon. Utang na loob. Isang mapait na tawa ang pinakawalan ni Mateo. Ipinahiya niyo si Mercedes sa harap ng buong bansa. Hinayaan niyo siyang tratuhin na parang basura sa kalsada para lang pagtakpan ang pagkagumon niyo sa sugal. Ito ba ang moralidad na ipinagmamalaki niyo, tita? Sa labas ng pinto, nakadikit ang katawan ni Mercedes sa malamig na pader. Ang bawat salita ni Linda ay tila isang matalas na kutsilyo na dahan-dahang humahati sa kanyang puso. Kahit alam na niya ang katotohanan, ang marinig itong kinukumpirma ng matanda nang walang pagsisisi ay isang panibagong antas ng sakit. Kailangan kong gawin yon. Sigaw ni Linda, ang kanyang boses ay pumiyok sa tindi ng emotion. Bagsak na ang kumpanya. Kailangan ko ng pera para bayaran ang mga utang ko sa kasino bago pa nila malaman na wala na tayong pondo. Si Mercedes. Isang hampas lupa lang siya. Sanay siya sa hirap. Pero ang anak ko si David, kailangan niyang manatiling malinis ang pangalan. She is just a collateral sacrifice, Mateo. Maiintindihan din niya, yun balang araw. Naramdaman ni Mercedes ang pait na gumuguhit sa kanyang lalamunan. Ang bawat pagsisikap niyang maging mabuting manugang, ang bawat gabing nagpuyat siya para asikasuhin ang pamilyang ito, ay itinuring lang na sakripisyo para sa kanilang mga kasalanan. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang nakakuyom, ang mga kuko ay bumaon sa kanyang palad hanggang sa makaramdam siya ng hapdi, ngunit hindi niya binitiwan ang kanyang hininga. Biglang bumukas ang pinto. Lumabas si Mateo na may matigas na mukha, ngunit napatigil siya nang makita si Mercedes na nakatayo sa dilim. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo, isang pagtatagpong puno ng hindi masabing pighati at matinding galit. Hindi nagsalita si Mateo. Sa halip, dahan-dahan niyang inayos ang gusot na kwelyo ng maduming damit ni Mercedes. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang dumampi. Sa leeg ng dalaga, isang haplos na puno ng pakikiramay at pangako. Ang golden moment na ito ay tila isang panandaliang hinto sa magulong mundo ng mga Villalobos. Sa mga mata ni Mateo, nakita ni Mercedes ang kislap ng katarungang matagal na niyang hinahanap. Magtiis ka pa ng konti, Mercen, bulong ni Mateo, sapat lang para marinig ng dalaga. Sisingilin natin sila. Bawat patak ng alak na ibinuhos nila sa iyo, sisingilin natin ng dugo. Maya-maya pa ay pumasok si David sa hallway, amoy alak at gulo-gulo ang suot na suit. Mom, what is happening? Bakit may mga tao sa labas na kumukuha ng mga gamit sa garden? Sabi nila, utang daw natin yun. Huwag kang mag-alala, anak. Inaayos na namin ni Mateo ang lahat. Pagsisinungaling ni Linda habang dahan-dahang itinatago ang rosaryo sa kanyang bulsa. Ang kanyang muka ay biglang nagbago tungo sa isang mapagkumbabang ina. Tumingin si David kay Mercedes na nooy muling kinuha ang kanyang timba para maglinis.
Mercedes, bakit nakatayo ka lang dyan? Tulungan mo si Mommy, wala ka talagang kwenta. Hindi sumagot si Mercedes. Yumuko siya at dahan-dahang ikiniskis ang basahan sa sahig ngunit sa kanyang isipan, ang bawat galaw niya ay tila isang pagbibilang ng mga huling sandali ng pamilyang ito. Alam na niya ang lahat. Hawak na ni Mateo ang ebidensya. At ang pinaka-importanting piraso ng puzzle ang susing ibinigay ni Nana Rosa ay nakatago pa rin sa kanyang dibdib. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Mercedes habang pinapanood ang pag-aaway ni na David at Linda sa loob ng library. Ang bawat sigaw nila ay tila musika sa kanyang pandinig. Ito na ang huling pako sa kabaong mo, Linda, bulong ni Mercedes sa sarili habang ang kanyang basahan ay humahaplos sa sahig na dati ay tinitirhan ng kanyang dangal, ngunit ngayon ay tanging puot na lamang ang natitira. Ngunit sa kalagitnaan ng gabi, isang misteryosong tawag ang natanggap ni Mercedes sa kanyang satellite phone. Isang boses na hindi niya inaasahan. Madam, may problema tayo. May ibang tao na nakakaalam ng sikreto nyo. At balak niyang ibenta ang impormasyong ito kay David ngayong gabi. Sino ang taong ito? Si Vanessa ba na naghahanap ng paraan para makabawi? Or may iba pang ahas sa loob ng paraisong ito? Mercedes, let's go back to how things were. I miss the oldest bago tayo napunta sa ganitong sitwasyon. Ang mga salitang iyon ni David ay tila isang malabong echo sa loob ng masukal at madilim na storage area ng mansyon. Mercedes was on her knees, her hands soaked in a mixture of detergent and cold water as she scrubbed the stubborn stains on the floor. Ang amoy ng klorina ay sumasakal sa kanyang baga, isang matapang na amoy na tila gustong burahin ang bawat bakas ng kanyang pagkatao. Sa itaas niya nakatayo si David, hawak ang isang baso ng gatas na dati ay madalas ihanda ni Mercedes para sa kanya tuwing gabi. Ang kanyang boses ay malambot, ang klase ng boses na ginagamit niya noong nanliligaw pa lamang siya, puno ng pangako, ngunit walang laman. Ang bawat patak ng tubig mula sa gripo ng ospital ay tila isang malakas na hiyaw sa gitna ng nakabibinging katahimikan ng restroom. Nakatayo si Wendella sa harap ng salamin, pinapanood ang mapulang likido na humahalo sa puting bula ng sabon bago ito tuluyang lamunin ng drain. Ngunit kahit anong kuskus niya, kahit mamula na ang kanyang mga palad, nararamdaman pa rin niya ang lagkit ng sakripisyo ni Aling Tasing. I was pressured, Merce, alam mo naman si Mommy. She was hysterical because of the ring, pagdadahilan ni David habang dahan-dahang lumuluhod sa tabi ng dalaga. Binabaliwala ang dumi sa kanyang mamahaling pantalon. Pero ngayon nakikita ko na hindi mo naman siguro magagawa yon. Kung aaminin mo lang na nagkamali ka, I can talk to Mom. We can start over. Pwede ka nang bumalik sa kwarto natin. I'll make sure Vanessa leaves the house tomorrow. Naramdaman ni Mercedes ang isang mapait na panginginig sa kanyang dibdib. Hindi ito panginginig ng kilig, kundi ng matinding pandidiri. He was gaslighting her, trying to make it seem like a favor, the act of returning her to a position she shouldn't have lost in the first place. Tumingin siya sa mga mata ni David, at ang nakita niya ay hindi pag-ibig, kundi desperasyon. Naka-freeze ang mga accounts nila. Gutom ang pamilya Villalobos sa atensyon at pera. At ngayon napagtanto ni David na ang tanging taong nagpapatakbo ng buhay niya nang maayos ay ang babaeng tinatrato niyang basura. You don't miss me, David. You miss the convenience of having a slave who also happens to be your wife. Malamig na sabi ni Mercedes. Dahan-dahan siyang tumayo, pinunasan ang kanyang mga kamay sa maruming apron at hinarap ang asawa ng may dignidad na hindi kayang tapatan ng kahit anong yaman. Huwag mong gamitin ang salitang start over sa akin. Ang Mercedes na kilala mo ay matagal nang namatay sa gabing pinalayas mo siya. Ang babaeng nasa harap mo ngayon ay ang bunga ng lahat ng sakit na ibinigay niyo. Anong nangyayari sa iyo? Bakit ang tigas mo na, singhal ni David ang kanyang pasensya, ay mabilis na naglalaho? Sino ba ang nagpapalakas ng loob mo? Is it Mateo? Napatigil si Mercedes. Ang pagbanggit sa pangalan ni Mateo ay tila isang kuryenteng gumising sa kanyang depensa. Nakita ko kayo sa garden kagabi. Nakita ko kung paano kanya hawakan. Patuloy ni David, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa selos. Attorney siya ng pamilya Mercedes. Isang tawag ko lang sa IBP, masisira ang career niya dahil sa pakikialam sa asawa ng client niya. Pinagtataksilan mo ba ako, ha? Pagtataksil.
Isang mapait na tawa ang pinakawalan ni Mercedes. David, kinalimutan mo na yata na nasa loob ng pamamahay na ito ang kabit mo. At ikaw ang nag-abot sa akin ng divorce papers. Wala ka ng karapatang tanungin ako tungkol sa katapatan dahil ikaw ang unang pumatay niyon. Akma siyang sasampalin ni David, ngunit mabilis na nahawakan ni Mercedes ang braso nito. Ang higpit ng kanyang hawak ay tila bakal. Huwag na huwag mo na akong susubukang saktan muli. Dahil sa susunod na itaas mo ang kamay mo, sisiguraduhin kong iyon na ang huling pagkakataong magagawa mo yan. Binitawan ni Mercedes ang braso ni David nang may pandidiri. Sa labas ng storage area, aninag niya ang isang anino si Mateo na kanina pa nakatayo sa dilim, handang sumaklolo, ngunit rumespeto sa laban ni Mercedes. Ang pagkakaunawaan sa pagitan ng dalawa ay tila isang invisible na sinulid na nagpabagsak sa ego ni David. Lalayasan kita, Mercedes, pagbabayaran mo ang pagpapahiya sa akin. Sigaw ni David bago ito marahas na lumabas ng silid. The auditor's sin is Wendella Santos, the real mastermind behind the De La Vega human trafficking ring. Ang article ay may kalakip na mga litrato, ang mga litratong kinuha ni Isabela Santos mula sa malayo. Sa mga anggulong iyon mukhang nakikipag-usap si Wendella ng maayos kay Doña Remedios bago ang putukan. Mukhang bahagi siya ng transaksyon. Ang media na dati ay kinakaawaan siya ngayon, ay ginagawa siyang kontrabida sa tulong ng makapangyarihang PR team ng pamilya ni Isabela. Naramdaman ni Wendella ang isang matinding lula. Ang katarungan ba ay isang ilusyon lamang? Habang nakakulong ang mga De La Vega, ang kanilang kapangyarihan ay patuloy na gumagapang sa labas sa pamamagitan ni Isabela. Hindi pa tapos ito, bulong ni Wendella sa kanyang sarili. Tumingin siya kay Mateo na nakatayo pa rin sa harap niya. Sino ang nag-utos kay Isabela na kunin ang mga litratong iyon? Hindi ba't sabi mo ay kontrolado niyo na ang lahat? Sandaling natahimik si Mateo, ang kanyang mga mata ay kumislap sa isang hindi maipaliwanag na emosyon. Isabela is a wild card, Wendella. Her family's interest is bigger than Esteban's, at may isang bagay kang dapat malaman. Ang hard drive na nakuha natin. Isang part lang yon. Ang main server ng Orion. Hindi sa warehouse ang location. It's in the Santos estate. Napahawak si Wendella sa kanyang dibdib. Ang tunay na kalaban ay hindi ang pamilyang tinalikuran siya, kundi ang pamilyang papalit sa kanya. Sino pa ba ang pwedeng pagkatiwalaan sa mundong ito na ang bawat yakap ay may kalakip na patalim? At paano ililigtas ni Wendella ang sarili niya kung ang bawat hakbang niya patungo sa liwanag ay lalong naglulubog sa kanya sa putik ng hinala? Dahan-dahang humarap si Mercedes. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng pagpapanggap na kahinaan ay biglang nagbago. Ang lamig at awtoridad na matagal niyang itinatago ay muling lumitaw, tila isang reynang nagtanggal ng kanyang maskara. Paano mo nalaman, Mateo? Gimit ta pam-tem-pam-tahaw. Hindi mahirap pagdugtungin ang mga piraso, Merce. Isang katulong na marunong magbasa ng corporate tax returns. Isang asawang itinakwil, pero ang bawat hakbang ng kalaban ay alam niya bago pa mangyari. Inihagis ni Mateo ang folder sa ibabaw ng mesa. Ang bawat pahina niyon ay naglalaman ng mga lihim na pirma ni Mercedes bilang pinuno ng De La Vega. Pinanood kitang magdusa, pinanood kitang insultuhin ni Linda at David. Halos madurog ang puso ko dahil akala ko ay wala kang laban. Pero ang totoo, ikaw ang may-ari ng bawat pader na nagkukulong sa atin ngayon. Naramdaman ni Mercedes ang bigat ng panunumbat sa boses ni Mateo. Ang bawat salita ng abogado ay tila mga latigo na humahagupit sa kanyang budhi. Hindi niya gustong saktan ang tanging lalaking nagpakita sa kanya ng tunay na pagkalinga, ngunit ang kanyang misyon ay mas malaki kaysa sa sarili niyang damdamin. Ginawa ko ito para sa hustisya, Mateo. Hindi para saktan ka. Mahinang sabi ni Mercedes, ang kanyang boses ay bahagyang nanginig sa unang pagkakataon. Kinuha nila ang buhay ng papa ko. Pinanood ko siyang mamatay ng walang katarungan. Ang pagiging katulong ko sa bahay na ito ay ang tanging paraan para mabuksan ang vault na yon at makuha ang huling piraso ng katotohanan. At ano ako sa iyo, Mercedes, isang pawn, isang legal na panangga para hindi sila maghinala sa iyo. Lumapit si Mateo sapat na para maramdaman ni Mercedes ang bilis ng pintig ng puso ng lalaki. Minahal kita sa gitna ng iyong dumi at hirap, pero ngayon hindi ko na alam kung sino ang babaeng nasa harap ko. Isang biktima o isang halimaw na naghihiganti
Ang katahimikan sa pagitan nila ay tila isang malalim na bangin. Isang golden moment ng sakit at pag-amin ng namayani. Dahan-dahang hinawakan ni Mercedes ang braso ni Mateo, ang kanyang hawak ay puno ng pagsusumamo. Mateo, pakinggan mo ako. Ang nararamdaman ko para sa iyo, iyon lang ang tanging totoo sa lahat ng ito. Iyon lang ang tanging bagay na hindi bahagi ng plano. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Mateo bago niya dahan-dahang inalis ang kamay ng dalaga. Gusto kitang tulungan, Mercedes, pero hindi bilang isang asong sumusunod sa bulag na paghihiganti. Tutulungan kita dahil gusto kong matapos na ang kasamaang ito para sa ating dalawa. Kinuha ni Mateo ang isang maliit na USB drive mula sa kanyang bulsa at ipinatong ito sa tabi ng folder. Nariyan ang lahat ng bank records ni Vanessa. May kasabot siyang tagaloob sa De La Vega para nakawan ang accounts mo. Bukas balak nilang ilipat ang huling pondo ng mga Villalobos sa isang offshore account. Kung hindi ka kikilos, mawawala ang lahat ng pinaghirapan mo. Nagulat si Mercedes. Ang traidor ay hindi lamang si Vanessa, kundi may ahas din sa loob ng sarili niyang bakod. Salamat, Mateo. Huwag kang magpasalamat sa akin. Malamig na sabi ni Mateo habang naglalakad patungo sa pinto. Gawin mo ang dapat mong gawin bilang CEO. At kapag tapos na ang lahat ng ito, sana ay mahanap mo muli ang Mercedes na minahal ko. Nang makaalis si Mateo, naiwan si Mercedes na nakatayo sa gitna ng madilim na library. Ang bawat anino sa paligid niya ay tila bumubulong ng mga paalala ng kanyang mga kasalanan. Dahan-dahan niyang kinuha ang USB drive, ang lamig ng metal ay tila isang babala. Ngunit bago pa siya makakilos, narinig niya ang mahinang paggalaw ng kurtina sa may balkonahe. Isang anino ang dahan-dahang lumabas mula sa dilim. Si David. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at hawak niya ang isang baril na nakaturo sa dibdib ni Mercedes. Sabi ko na nga ba, may itinatago kayong dalawa, De La Vega. Ikaw ang sumira sa buhay ko, Mercedes. Ikaw ang dahilan kung bakit tayo naghihirap. Napatigil ang tibok ng puso ni Mercedes. Ang lihim na akala niya ay katarungan ang dala ay nauwi sa isang madugong komprontasyon sa gitna ng gabi. Paano makakatakas si Mercedes sa kamay ng isang asawang wala nang mawawala, kundi ang kanyang bait? At darating ba sa oras si Mateo para isalba ang babaeng akala niya ay hindi na kailangan ng tagapagligtas? Sabihin mo sa akin na hindi totoo ito. Sabihin mo sa akin na hindi mo ako ginawang laruan sa sarili kong bahay. Ang boses ni David ay pumiyok sa tindi ng halo-halong galit at desperasyon. Ang baril na hawak niya ay nanginginig. Tila ba ang bigat niyon ay hindi kaya ng kanyang mga kamay, nasanay lamang sa paghawak ng baso ng alak at mga credit card. Sa harap niya si Mercedes ay nananatiling nakatayo ng tuwid. Ang dumi sa kanyang apron at ang mantsa ng sabon sa kanyang pisngi ay tila naging isang mantsa na lamang sa kanyang tunay na anyo, isang reynang handa nang bawiin ang kanyang kaharian. Ang boy ang library ay nababalot ng isang nakakasakal na katahimikan. Ang chandelier sa itaas ay pasulput-sulpot na kumikislap dahil sa mahinang kuryente, nagbibigay ng mga aninong tila mga multong sumasayaw sa paligid nila. Dito sa gitna ng mga aklat na naging saksi, sa bawat kasinungalingan ng mga Villalobos, ang katotohanan ay tila isang laso na dahan-dahang pumapatay kay David. Ibinigay ko sa iyo ang lahat. Mercedes, ipinakilala kita sa pamilya ko kahit na isa kang basurera sa paningin nila. At ito ang igaganti mo sa akin. Sisirain mo ang kumpanya ko. Ang bawat salita ni David ay puno ng gaslighting. Pilit na ipinapasa ang sisi sa babaeng biktima ng kanyang sariling kahangalan. Hindi ko sinira ang kumpanya mo, David. Pinanood ko lang itong mawasak sa ilalim ng bigat ng iyong sariling kayabangan. Malamig na sagot ni Mercedes. Ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretso sa dulo ng baril, tila ba hindi siya natatakot sa kamatayan. At huwag mong sabihing ibinigay mo sa akin ang lahat. Ang tanging ibinigay mo sa akin ay isang buhay na puno ng pagpapanggap at isang pamilyang itinuring akong kaaway mula sa unang araw. Naramdaman ni Mercedes ang lamig ng library na tila yumayakap sa kanyang balat. Ang kanyang puso ay tumitibok ng kalmado, isang kabaligtaran sa nagwawala sa loob ni David. Sa unang pagkakataon sa loob ng 3 taon, naramdaman niyang siya na ang may hawak ng mitsa. Ang baril sa kamay ni David ay hindi simbolo ng kapangyarihan, kundi simbolo ng kanyang ganap na pagkatalo.
Biglang bumukas ang pinto ng library. Pumasok si Linda hingal na hingal kasunod si Vanessa na namumutla ang mukha. Napatigil ang dalawa nang makita ang baril. David, ibaba mo yan, baka makita tayo ng mga kapitbahay. Sigaw ni Linda ngunit nang makita ang mga dokumento ng De La Vega sa mesa, ang kanyang atensyon ay mabilis na lumipat. Ano ito, De La Vega Mercedes? Ikaw ang may-ari ng bangko na nag-freeze sa amin. Tita Linda, sabi ko na nga ba ay may masamang balak ang katulong na ito. Dagdag ni Vanessa pilit na nagtatago sa likod ni Linda habang ang kanyang mga mata ay nakatitig sa USB drive na nahanap ni David. David, iputok mo na magnanakaw siya, infiltrator siya. Isang mapait na tawa ang pinakawalan ni Mercedes. Magnanakaw. Tignan niyo ang mga sarili niyo, kayo ang nagnakaw sa amin. Kayo ang pumatay sa tatay ko para makuha ang lupang kinatatayuan ng mansyong ito. At ngayon tinatawag niyo akong infiltrator dahil lang binabawi ko ang sa akin. Ang tensyon ay umabot sa sukdulan nang marinig nila ang tunog ng mga gulong ng sasakyan sa labas. Hindi lang isa kundi isang convoy ng mga itim na SUV ang huminto sa tapat ng gate ng mansyon. Ang mga ilaw niyon ay tumatagos sa bintana ng library, nagbibigay ng isang nakakasilaw na puting liwanag. Ano yan, may mga pulis ba? Tanong ni Linda, ang kanyang boses ay puno ng takot. Hindi pulis ang mga iyan, Ma'am Linda, sabi ni Mercedes, habang dahan-dahang inaalis ang kanyang maruming apron at inihagis ito sa paanan ni Linda. Iyan ang aking security team. At ang bit-bit nila ay hindi posas, kundi ang dokumento ng tuluyang pagpapatalsik sa inyo sa mansyong ito. Nanginig ang kamay ni David sa gatilyo. Hindi ko hahayaang mangyari yan, papasabugin ko ang ulo mo bago ka makalabas dito. Sige, gawin mo, hamon ni Mercedes, ang kanyang boses. Ay tila isang bulong mula sa impyerno. Pero tandaan mo, David. Sa sandaling lumabas ang bala sa baril na iyan, wala nang matitira sa iyo. Kahit ang pangalan mo, buburahin ko sa mundong ito. Napatigil si David. Sa labas narinig nila ang tunog ng marahas na pagbukas ng gate. Ang mga yabag ng sapatos ng mga lalaking nasa labas ay palapit sa pintuan ng mansyon. Isang malakas na pagkatok ang umaling-awngaw mula sa main door, tila isang hatol na hindi na maaaring pigilan. Sino ang unang luluhod, David? Ikaw ba? O ang nanay mong akala ay reyna pa rin hanggang ngayon? Tanong ni Mercedes. Habang nakaturo pa rin ang baril, isang pamilyar na boses ang narinig nila mula sa labas ng library. David, ibaba mo ang baril. Tapos na ang laro. Si Mateo, nakatayo siya sa pintuan, hindi na bilang abogado ng mga Villalobos, kundi bilang katuwang ng babaeng wawasak sa kanila. Ngunit sa likod ni Mateo, may isang mukhang lumitaw na nagpabagsak sa panga ni Vanessa, isang lalaking matagal na niyang kasabwat na ngayon ay nakaposas. Paano tatanggapin ni David na ang huling bala sa kanyang baril ay walang silbi laban sa hukbo ng katarungang bitbit ni Mercedes? At ano ang gagawin ni Vanessa ngayong ang kanyang mga lihim ay kasalukuyan nang binubuklat sa harap ng lahat? Ang gabi ay tila hindi na matatapos, at ang bawat-bawat segundo ay tila isang hakbang patungo sa isang anyaya na walang sino man sa pamilya Villalobos ang handang tanggapin. Huwag kang manginginig, David. Masakit sa daliri ang bawat segundo ng pag-aalinlangan. Ang boses ni Mercedes ay tila isang malamig na hininga ng kamatayan sa gitna ng nagyayalong library. Nakatayo siya sa harap ng asawa, ang kanyang mga mata ay hindi man lang kumukurap habang nakatitig sa dulo ng baril. Sa likod niya, ang mga ilaw ng convoy ng De La Vega ay patuloy na sumasayaw sa mga dingding, tila mga anino ng mga sundalong handa ng sumalakay. Dahan-dahang pumasok ang mga tauhan ni Mercedes, mga lalaking nakasuit matitikas, at may mga mukhang walang emotion. Sa bawat yabag ng kanilang mga sapatos sa sahig, tila lalong lumiliit ang mundo para sa mga Villalobos. Si David ay dahan-dahang ibinaba ang kanyang kamay. Ang baril ay tila naging isang piraso ng mabigat na bakal na hindi na niya kayang pasanin. Ang kanyang paghinga ay mababaw, puno ng takot na ngayon lang niya naramdaman sa buong buhay niya. Sino ka ba talaga, Mercedes? Mahinang tanong ni David, ang kanyang boses ay tila isang basag na baso. Bakit mo ito ginagawa sa amin? 3 taon tayong nagsama, minahal kita. Minahal mo ang isang anino, David. Minahal mo ang isang babaeng binuo mo sa iyong isipan para maging biktima ng iyong mga bisyo, sagot ni Mercedes. Ngunit ang babaeng nasa harap mo ngayon ay ang katarungang matagal niyo nang ninakawan ng boses. Lumapit si Mateo, hawak ang isang folder na puno ng mga dokumento.
David Linda Poole, tapos na ang oras ng inyong pagpapanggap. Ang mansyong ito ang bawat lupain at ang bawat sentimo sa inyong mga pangalan ay opisyal nang nailipat sa ilalim ng De La Vega Empire. Sa madaling salita, kayo ay mga squatter na lamang sa sarili ninyong bahay. Hindi maaari. Sigaw ni Linda, ang kanyang rosaryo ay nahulog sa sahig at nagkalasog-lasog ang mga butil. Mateo, pamilya tayo. Paano mo ito nagawa sa amin? Ang pamilya ay hindi nagnanakaw sa kapwa, Linda. Ang pamilya ay hindi pumapatay para sa lupa. Malamig na tugon ni Mateo. Si Vanessa, nasaan na ang matapang mong kabit? Napatingin ang lahat kay Vanessa. Ang babaeng nooy akala mo ay reyna ng kalsada, ay kasalukyan nang nangangatog ang mga tuhod. Sa likod ni Mateo, pumasok ang isang lalaking nakaposas ang secretary ng De La Vega na naging kasabwat ni Vanessa. Vanessa, balak niyo palang itakas ang huling pondo ng mga Villalobos papuntang Singapore. Hindi ba tanong ni Mercedes habang dahan-dahang lumalapit sa dalawa? Akala mo ba ay hindi ko malalaman ang tungkol sa lihim mong account? Akala mo ba ay ikaw ang pinakamatalino sa larong ito? Merce, please. Nagkamali lang ako. David, tulungan mo ako. Pagmamakaawa ni Vanessa, habang pilit na humahawak sa braso ni David, ngunit marahas siyang itinulak ng lalaki. Traidor ka, bulyaw ni David. Kay Vanessa ang kanyang galit ay tila isang apoy na wala nang mapuntahan. Kayo ang sumira sa akin. Kayo ang dahilan kung bakit nawala ang lahat. Sa gitna ng kaguluhan, isang maliit at marahang katok ang narinig mula sa pinto. Pumasok si Nana Rosa. Ang matanda ay may bitbit na isang lumang notebook na may mga kupas na pahina. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha nang makita niya si Mercedes na nakatayo sa gitna ng library, hindi bilang katulong kundi bilang ang batang babaeng ipinangako niyang poprotektahan. Iha, tapos na ang paghihintay. Sabi ni Nana Rosa, ang kanyang boses ay puno ng kapayapaan. Inabot niya kay Mercedes ang notebook. Nariyan ang bawat lagda ni Don Alfonso sa mga peking dokumento. Nariyan ang listahan ng mga taong binayaran nila para manahimik tungkol sa iyong ama. Ito ang golden moment na nagpatahimik sa buong silid. Hinawakan ni Mercedes ang notebook, ang pakiramdam ng papel ay tila ang kamay ng kanyang ama na humahaplos sa kanyang pisngi. Ang bawat pahina niyon ay tila isang dalangin na sa wakas ay nasagot. Ang luha ni Mercedes ay pumatak sa cover ng notebook, isang patak na simbolo ng katarungan at huling paalam sa kanyang sakit. Tumingin si Mercedes kay Linda na ngayon ay nakaluhod na sa sahig habang pilit na pinupulot ang mga butil ng kanyang rosaryo. Bukod sa singsing, Linda, ninakaw niyo rin ang huling sandali ko kasama ang papa ko. Ang bawat gabi na umiiyak ako dahil sa pangungulila, iyon ang utang na hindi niyo kailanman mababayaran ng pera. Patawarin mo kami, Mercedes. Gagawin ko ang lahat, ibabalik ko ang lahat. Pagsusumamo ni Linda, ang kanyang mukha ay puno ng matinding hiya na tila ba ang buong mundo ay nakatingin sa kanyang kabalbalan. Masyado nang huli para sa patawad, sabi ni Mercedes. Humarap siya sa kanyang security team. Ilabas ang mga gamit nila. Wala silang ititira kahit isang piraso ng damit na binili gamit ang pera ng De La Vega. At ikaw, David, pirmahan mo ang huling papel na ito. Inilapag ni Mercedes ang divorce papers, ang parehong papel na ibinigay sa kanya ni David sa gabi ng party. Ngayon ako na ang nagbibigay sa iyo ng laya. Laya mula sa yaman na kailanman ay hindi naging sayo, at laya mula sa babaeng hindi mo kailanman naging karapat-dapat. Nanginginig na pinirmahan ni David ang papel. Ang bawat guhit ng panulat ay tila isang hatol ng kamatayan sa kanyang pagkatao. Nang matapos ang lahat, tumayo si Mercedes at naglakad patungo sa bintana. Ang ulan sa labas ay humupa na at ang unang sikat ng bukang liwayway ay nagsisimula ng gumuhit sa kalangitan ng Maynila. Ito na ang huling gabi niyo rito, huling sabi ni Mercedes nang hindi lumilingon. Bukas ang mansyong o ay bubuksan muli, bilang isang tahanan para sa mga batang ulila. Isang tahanan na punong-puno ng pag-ibig, hindi ng kasakiman. Ngunit habang papabas ang mga Villalobos na tila mga basang sisiw, isang huling babala ang ibinigay ni Linda mula sa pintuan. Akala mo ba ay tapos na ito, Mercedes? Marami kaming kilala. Hindi ka mananalo sa amin sa huli. Ano kaya ang huling barahan ni Linda? At paano haharapin ni Mercedes ang panibagong hamon ngayong ang kanyang tunay na pagkatao ay nakalantad na sa buong mundo? Ang kabanata ng pagiging katulong ay tapos na, ngunit ang digmaan para sa ganap na kapayapaan
ay nagsisimula pa lamang. Mamatay ka na sa hirap, Mercedes. Akala mo ba ay nanalo ka na dahil lang nakuha mo ang mansyong ito, hinding-hindi ka magiging isa sa amin? Isang katulong ka lang na nagsuot ng korona ng magnanakaw. Ang sigaw ni Linda Villalobos ay umalingaw-ngaw sa labas ng gate habang ang mga reporter at marites ng bayan ay nag-uunahan sa pagkuha ng litrato sa pamilyang dati ay tinitingala, ngunit ngayon ay pinalalayas na parang mga pusakal. Nakatayo si Mercedes sa balkonahe, suot ang isang simpleng puting bestida, malinis walang mantsa at malayo sa maruming apron na pinasuot sa kanya sa loob ng 3 taon. Ang bawat salita ni Linda ay tila mga tuyong dahon na tinatangay ng hangin. Wala na itong talim, wala na itong kapangyarihang saktan, ang isang babaeng muling nabuo mula sa sarili niyang mga abo. Sa loob ng 30 araw naging anino si Mercedes sa bahay na ito. Naranasan niyang lumuhod masigawan at ituring na walang kwenta. Ngunit sa bawat hapdi ng kanyang mga tuhod sa malamig na marmol, isang plano ang dahan-dahang nabubuo. Ngayon sa harap ng mga kamera ng media na inimbita ni Linda para baliktarin ang katotohanan, ang huling yugto ng katarungan ay magsisimula na. Pakinggan niyo ako na. Sigaw ni Linda sa mga reporter, ang kanyang muka ay puno ng peking luha. Ang babaeng iyan, si Mercedes, ay isang impostora. Ginamit niya ang pera ng aming kumpanya para magpanggap na CEO ng De La Vega. Ninakawan niya kami, inabuso niya ang kabaitan ng anak ko. Si David ay nakatayo sa tabi ng kanyang ina, nakayuko at hindi makatingin sa sinuman. Samantalang si Vanessa ay pilit na nagtatago ng kanyang mukha, gamit ang kanyang buhok, pilit na iniiwasan ang kahihiyan. Dahan-dahang bumaba si Mercedes sa grand staircase ng mansyon. Sa bawat hakbang niya, ang bawat mata ay nakatuon sa kanya. Ang katahimikan ay tila isang mabigat na kumot na bumalot sa buong paligid. Nang makarating siya sa harap ng gate, hinarap niya ang media ng may kalmado at matatag na tinig. Ang katotohanan ay hindi kailangang isigaw, Linda. Sapat na ang sikat ng araw para ilantad ito, sabi ni Mercedes. Inilahad niya ang kanyang kamay sa kanyang secretary, na si Marcus, na agad namang nag-abot ng isang remote control. Sa isang dambuhalang screen na nakakabit sa labas ng mansyon, biglang lumitaw ang isang video. Hindi ito isang pelikula kundi ang CCTV footage mula sa isang pawn shop sa Quiapo. Malinaw na makikita si Linda Villalobos suot ang kanyang disguise habang isinasanla ang nawawalang heirloom ring. Kasunod nito ay ang recording ng boses ni Linda at David sa loob ng library kung saan inaamin nila ang pagmanipula sa mga dokumento ng pamilya de la Vega. 10 taon na ang nakalilipas. Ay bulungan ng media at taking lasing malakas na ingay ng pagkagulat. Ang mukha ni Linda ay nawalan ng kulay, tila ba ang bawat patak ng kanyang dugo ay tumakas sa kanyang katawan. Ito ba ang kabitang sinasabi mo, Linda? Tanong ni Mercedes habang itinuon ang paningin kay Vanessa. Isang panibagong dokumento. Ang lumabas sa screen ang listahan ng mga accounts na ninakawan ni Vanessa mula sa Villalobos Group. Ninakawan niyo ang isa't isa. Dinumihan niyo ang sarili niyong pangalan bago ko pa man kayo hinawakan. Sa gitna ng kaguluhang ito, ang sirena ng sasakyan ng pulis ay nagsimulang umaling-awngaw mula sa dulo ng kalsada. Hindi na ito ang mga ilaw na nakakatakot para kay Mercedes. Ito ang mga ilaw na magdadala sa mga tunay na kriminal sa kanilang nararapat na lugar. David Villalobos, Linda Villalobos, at Vanessa Mercado. Kayo ay inaaresto sa kasong estafa, falsification of documents at kaugnayan sa pagkamatay ni Roberto de la Vega. Ang boses ng pulis ay tila isang hatol na walang hanggan. Nang ilagay ang mga posas sa mga kamay ni David, tumingin siya kay Mercedes. Merce, patawarin mo ako, mahal kita. Ang pag-ibig ay hindi nanunuupil, David. Ang pag-ibig ay hindi nananakit. Mahinang sagot ni Mercedes. Ang nararamdaman mo ay hindi pag-ibig kundi panghihinayang sa kapangyarihang nawala sa iyo. Paalam, David. Pinanood ni Mercedes ang pagpilit sa mga Villalobos na pumasok sa sasakyan ng pulis. Ang sigaw ni Linda, ang pagmamakaawa ni Vanessa, at ang pananahimik ni David ay unti-unting lumayo hanggang sa tanging ang tunay na katahimikan na lamang ang natira sa harap ng mansyon. Naramdaman ni Mercedes ang isang mainit na kamay sa kanyang balikat. Si Mateo. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga at isang pag-ibig na hindi na kailangang ikubli sa dilim. Tapos na, Merce, malaya ka na, bulong ni Mateo,
Tumingin si Mercedes sa langit. Ang huling sinag ng araw ay tila isang yakap mula sa kanyang ama. Ang bigat sa kanyang dibdib, na dinala niya sa loob ng 10 taon, ay biglang naglaho pinalitan ng isang payapang pakiramdam na hindi niya inakalang mararanasan niya muli. Ang bawat hapdi, ang bawat sampal, at ang bawat luhang pumatak ay naging mga hakbang patungo sa tagumpay na ito. Hindi siya naghiganti para pumatay, kundi para itama ang baluktot na kasaysayan. Ang mansyong ito ay hindi na simbolo ng pang-aapi, kundi simbolo ng isang bagong simula. Habang naglalakad sila ni Mateo, pumasok sa mansyon kasama si Nana Rosa, na naghihintay sa pintuan na laman ni Mercedes, na ang tunay na yaman ay hindi matatagpuan sa mga ginto o titulo ng lupa. Ito ay matatagpuan sa kapayapaan ng isang budhing malinis at sa pag-ibig na handang maghintay hanggang sa muling pagsikat ng araw. Paano nga ba sisingilin ang nakaraan sa pamamagitan ng pagbuo ng isang hinaharap na wala ng puwang para sa pot? Manituan, ang dating mansyon ng mga Villalobos ay hindi na amoy ng luma at tamag. Wala na ang mabigat na aura ng pag-aalinlangan at ang nakakasakal na halimuyak ng mamahaling pabango na ginagamit ni Linda para itago ang bulok na sistema ng kanyang pamilya. Ngayon, ang bawat sulok ng malawak na tahanan ay puno na ng ingay at tawanan ng mga bata, mga ulilang binigyan ni Mercedes ng bagong pagkakataon sa ilalim ng Roberto de la Vega Foundation. Nakatayo si Mercedes sa gitna ng hardin doon sa mismong lugar kung saan siya dating nakaluhod sa ilalim ng ulan. Ngunit ngayon, wala na ang hapdi sa kanyang mga tuhod. Ang sikat ng araw ay tila isang mainit na haplos sa kanyang pisngi, isang pagbati mula sa kalangitan na tila nagsasabing, "Tapos na ang iyong pagtitiis, anak." Dahan-dahang lumapit si Nana Rosa, bitbit ang isang baso ng sariwang juice. Wala na ang kanyang lumang uniforme. Suot na niya ang isang disenteng bestida na tila ba isa na siyang lola sa tahanang ito. "Iha, tinitignan mo na naman ang malayo. Ang bawat bata sa loob ay naghihintay sa iyo para sa merienda." Napangiti si Mercedes at hinawakan ang kulubot, ngunit mapagmahal na kamay ng matanda. "Iniisip ko lang po, Nana Rosa, kung gaano kabilis magbago ang takbo ng mundo. Isang buwan lang ang nakalilipas, ang tingin ko sa lupaing ito ay isang bilangguan. Pero ngayon, ito na ang aking langit. Iyon ay dahil pinili mong maghasik ng kabutihan sa lupang diniligan ng iyong mga luha," sagot ni Nana Rosa, bago ito pumasok muli sa loob para asikasuhin ang mga bata. Maya-maya pa ay naramdaman ni Mercedes ang isang pamilyar na presensya sa kanyang likuran. Hindi na niya kailangang lumingon para malaman kung sino ito. Ang bawat yabag ng sapatos ni Mateo sa damuhan ay tila isang himig na nagpapakalma sa kanyang puso. "The case is finally closed, Merce," mahinang sabi ni Mateo habang tumatabi sa kanya. Hinatulan na ng korte sina Linda at David. Vanessa, balita ko ay iniwan din siya ng mga kasabot niya at ngayon ay nagtatrabaho sa isang maliit na kainan sa probinsya para mabuhay. Karma has a very poetic way of settling debts. Naramdaman mo ba ang galit sa kanila, Mateo? Tanong ni Mercedes, ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig sa abot tanaw. Noong una, oo. Pero nang makita ko silang nakaposas, ang tanging naramdaman ko ay awa. Awa para sa mga taong mayroon ng lahat, pero pinili pa ring magnakaw dahil sa gutom na hindi napapawi ng pera, sagot ni Mateo. Dahan-dahan niyang kinuha ang kamay ni Mercedes at pinagsalikop ang kanilang mga daliri. "Ikaw, napatawad mo na ba sila?" Huminga ng malalim si Mercedes. "Ang patawad ay hindi nangangahulugang kalilimutan ko ang lahat ng sakit. Ang patawad ay ang desisyon na hindi nahayaang kontrolin ng galit ang aking bukas. I have forgiven them, Mateo. Not because they deserve it, but because I deserve peace." Isang golden moment ng katahimikan ang namayani sa pagitan nila. Dahan-dahang ipinatong ni Mercedes ang kanyang ulo sa balikat ni Mateo. Sa sandaling iyon, ang katahimikan ay hindi na nakakatakot. Ito ay puno ng pangako. Wala nang mga lihim, wala nang mga maskara, at wala nang mga aninong kailangang katakutan. "Ready to start our own story, Madam CEO," biro ni Mateo na nagpatawa ng mahina kay Mercedes. "As long as attorney ka pa rin ng puso ko, Attorney Valeriano," sagot ni Mercedes. Ang kwento ni Mercedes ay isang paalala na ang tunay na dangal ay hindi nasusukat sa taas ng iyong narating o sa dami ng iyong yaman, kundi sa kung paano ka bumabangon pagkatapos kang itumba ng buhay.
Ang katarungan ay maaring magtagal ngunit kailanman ay hindi ito natutulog. Habang dahan-dahang lumulubog ang araw sa Manila Bay, ang anino ng mansyon ay tila naging isang malaking bantayog ng pag-asa. Sa bawat patak ng ulan ay may kasunod na pagsibol, at sa bawat gabi ng paghihirap ay may kasunod na liwanag ng bagong umaga. Ang kabanata ng galit ay tuluyan ng natapos, at ang aklat ng bagong buhay ni Mercedes ay kasalukuyan pa lamang na sinusulat ng may ngiti, ng may pagmamahal, at ng may ganap na kapayapaan. Ang huling sulyap ni Mercedes sa mansyong naging kulungan at naging tahanan ay tila isang pangako na ang bawat patak ng ulan ay may katumbas na liwanag sa dulo ng bahaghari. Sa paghawak niya sa kamay ni Mateo, alam nating ang sugat ng kahapon ay hindi na kailanman magiging hadlang sa ganda ng kanyang bukas. Mga mahal kong tagapakinig, maraming salamat sa pagsama sa amin sa mahaba at madamdaming paglalakbay na ito ni Mercedes. Aaminin ko sa inyo habang isinusulat ko ang bahagi kung saan binuhusan siya ng alak ni Linda at pinilit luhuran ang pagkain sa sahig, tila nadurog din ang aking puso. Ramdam ko ang bawat hapdi ng kanyang dangal at tila gusto ko ring pumasok sa kwento para yakapin siya sa kanyang pagkawasak. Ang kwentong ito ay higit pa sa simpleng drama. Ito ay hango sa mga totoong hibla ng buhay, sa mga kababaihang patuloy na lumalaban kahit ang tanging sandata na lamang nila ay ang kanilang pananahimik at integridad. Madalas nating isipin na ang ating halaga ay nakadepende sa kung paano tayo tignan ng mundo tulad ng heirloom ring na akala ni Linda ay siyang pinakamahalagang yaman. Pero sa huli natutunan natin kay Mercedes na ang tunay na hiyas ay ang ating kaluluwa, isang brilyanteng hindi kailanman magagasgas ng anumang maruming apron ng pang-aalipin. Ang apron ay pwedeng hubarin at labhan, pero ang puting bestida ng katotohanan ay mananatiling maningning habang buhay. Kung kayo ang nasa katayuan ni Mercedes, kakayanin niyo rin bang magpatawad matapos ang lahat ng ginawa nila sa inyo? O mas pipiliin niyo bang manatili sa galit para protektahan ang inyong sarili? Napakasarap malaman ang inyong mga saloobin. Habang pinapakinggan niyo ang huling bahagi ng ating audiobook, nasaan kayo ngayon? Marahil ay nagluluto para sa pamilya nagpapahinga, pagkatapos ng trabaho, o baka naman ay nasa ibang bansa at nangungulila sa bayan. Ibahagi niyo naman sa amin ang inyong kwento sa comment section. Huwag niyo ring kalimutang i-like at i-share ang video na ito para mas marami pa tayong puso na maabot at mapaghilom. Naway baunin ninyo ang aral ni Mercedes na kahit gaano katirik ang araw o kabagsik ang ulan, laging may puwang para sa pag-asa at bagong simula. Manatiling matatag at puno ng pagmamahal hanggang sa muli nating pagkukwentuhan. Pamagat ng kwento ang pagbawi sa dangal ng mga De La Vega. Lahat ng mga character at sitwasyon sa kwento ay katang-isip lamang na nilikha para sa layuning libangan at pagpaparating ng positibong mensahe. Ang banayad na simoy ng hangin sa dalampasigan ng Batangas ay patuloy na umiihip, dahan-dahang tinatangay ang bawat natitirang bakas ng bagyo at nagiiwan ng isang walang katapusang kapayapaan sa puso ni Maris Enzo at Joshua. Ang kanilang kwento ay nagtatapos dito, ngunit ang liwanag ng kanilang bagong umaga ay mananatili habang buhay. Mga mahal kong tagapakinig, maraming salamat sa inyong walang sawang pagtitiwala at paggabay habang binabaybay natin ang mahaba, mapait ngunit mapagpalang landas na ito. Habang isinusulat ko ang mga huling bahagi ng kwentong ito, hindi ko mapigilang mapaluhan ng dahan-dahan. Lalo na nang maalala ko ang gabi kung kailan kinaladkad si Maris palabas ng mansyon sa gitna ng malakas na ulan, habang mahigpit niyang yakap ang kaisa-isang maliit na asul na medyas ni Joshua sa kaniyang bulsa. Ang asul na medyas na iyon ay hindi lamang isang simpleng piraso ng tela. Ito ang aking natatanging sagisag para sa ating lahat. Ito ang maliit, tahimik, ngunit matatag na bahagi ng pagmamahal na pinipili nating hawakan nang mahigpit kapag ang buong mundo ay nagpasya ng hubaran tayo ng lahat ng bagay. Tulad ni Maris, ang kwentong ito ay binigyang inspirasyon ng mga totoong kababaihan sa ating paligid na patuloy na bumabangon mula sa putikan ng buhay ng may tuwid na likod at hindi matitinag na dignidad. Ito ay isang likha ng sining na binuo ng may puso, kaluluwa at malalim na pagninilay sa bawat sugat at tagumpay ng buhay. Sa inyong palagay, tama ba ang naging desisyon ni Maris na patawarin si Mateo upang tuluyang mapalaya ang kaniyang sarili? O nararapat ba
na mas hinangad pa niya ang isang mas matinding parusa para sa kaniyang dating asawa. Nais kong marinig ang inyong mga saloobin habang tayo ay nag-uusap dito na parang mga matagal ng magkakaibigan. Saan ninyo kasalukuyang pinakikinggan ang kwentong ito? Habang ba kayo ay nagluluto para sa pamilya, nagtutupi ng mga damit, o nagpapahinga pagkatapos ng isang mahabang araw ng pagtatrabaho? Pakiusap mag-iwan kayo ng inyong komento sa ibaba. Ibahagi ang inyong sariling kwento ng katatagan at huwag kalimutang i-like at i-share ang audio na ito upang mas marami pa tayong mga puso na mapaligaya at mapagaling. Naway gabayan kayo ng kapayapaan at maging matatag kayo sa paggabay sa inyong sariling pamilya hanggang sa muli nating pagsasama sa susunod na kwento ng buhay at pag-asa. Pamagat ng kwento ang silangan ng paghilom sa Batangas. Paunawa ang lahat ng mga tauhan at mga pangyayari sa kwentong ito ay katang-isip lamang na binuo para sa layunin ng libangan at upang maghatid ng isang positibong mensahe sa ating komunidad.